Kabanata 1401 hanggang 1410. Kabanata 1465,000 banal na hari sa paglipas ng panahon, parami ng paraming impormasyon tungkol sa banal na tagalakad ng aso ang nabunyag, tulad ng 7 taon na ang nakalilipas ng ang kabuuang 360 miyembro ng 8 dakilang pamilya ay pumasok sa altar ng Diyos, kung saan sinasabing ang lahat ng papasok ay maaaring magkamit ng malaking kapalaran. Ang puso ng walang hanggang lungsod ay hinati ng 8 dakilang pamilya. Ang Great Heist ay hindi ginawa ng iisang tao, o ng isang lalaki, kundi ng isang pares ng mag-asawang magnanakaw. Si Landon Torres, ang ikatlong anak ng pamilyang Torres mula sa 8 dakilang pamilya, ay naghahanda upang malampasan ang mapanakop na sunod-sunod na banal na kapigatian. Nabunyag ang pagkakakilanlan ni Martin Hop, na nagbunyag sa kanya bilang isang menor de edad na cultivator mula sa Lower Realm, na maaaring siyang 2 beses na nakalampas sa Cataclysmic Successive Tribulation. Taglay niya ang isang likas na espiritual na kayamanan, isang God-bow na pamamaril sa araw at maaaring taglayin pa ang Supreme Creation God Water, na maaaring magtaas ng katayuan ng isang tao bilang Divine Emperor at iba pa. Sa makatuwid, marami sa kaharian ng langit ang palihim na naghahanap sa taong ito, tinatangkang hulihin at nakawin ang kanyang mga ari-arian, at iba pa. Ang mga impormasyong ito ay iniulat kay Yusuf Zok. Gayunpaman, sinulyapan lamang sila ni Yusuf Zok saglit bago itinabi. Siyempre, sinuri rin niya ang sitwasyon sa Heavenly Realm. Ang kaharian ng langit ay lubusan ng nahahati sa mga kampo ng sibilyan at mga kampo ng dakilang pamilya. Ang mga sigaw ng 5 dakilang tulisan ay walang alinlang ang aalingaw-ngaw sa hindi mabilang na individual dahil, pagkatapos ng napakaraming taon ng pamamahala ng 8 dakilang pamilya, na sinasamantala ang marami, ang mga nagkikimkim ng sama ng loob laban sa 8 dakilang pamilya at ang mga inaapi ay tiyak na tutugan sa kanilang panawagan. Hinala pa nga ni Yusuf Zok na may mga miyembro ng 8 mahusay na pamilya na maaaring palihim na nakikipagsabuatan sa mga bandido. Nagbabago ang mga panahon, nagbabago ang mga puso, at walang sino man sa mundo ang maaaring maghari sa lahat magpakailanman. Masyado nang matagal na namuno ang 8 dakilang pamilya at napakaraming tao ang naapi, na nagdulot ng matinding batikos mula sa sibilyang paksayon. Siyempre, maaaring ito ay may malaking kaugnayan sa pagbabalik ng mga Diyos ng mabuti at masama. Maging ang pagbubukas ng libingan niyo at ang pagkakatuklas ng mana nito ay maaaring may malaking kaugnayan sa pamana ng mga Diyos na iyon. Kuwit, pagkalipas ng 3 buwan, sa Misty Mountain, ang nagbabalik na higanteng si Wuzhao, kasama ang ilan sa mga pinuno ng bandidong kanyang naibalik, ay medyo natigilan dahil may mga 60 o 70,000 tao na nakatayo sa Misty Mountain Square. Siyempre, kung isa lamang itong ordinaryong pulutong na 60 o 70,000, hindi sila magugulat, hindi mabibighani. Ang susi ay lahat ng 60 hanggang 70,000 taong ito ay pawang mga Junior Divine Kings, at lahat din ay walang damit. Sa katunayan, hindi bababa sa kalahati ng mga kababaihan ang nakatayo sa kanilang mga pwesto, ngunit sila rin ay walang damit. 60 hanggang 70,000 tao, kapwa lalaki at babae na hubad na magkasama. Anong klaseng palabas iyon? Medyo nagulat si Wuzhao. Mga banal na hari, 60 hanggang 70,000 sa kanila, magagandang babae, pawang hubad. Ano ba ang nangyayari sa mundo? Aalis na ako para bumili ng damit. Hindi na hinintay ang utos ni Yusuf Zok, tumakbo palabas si Kasedey. Ang 60 hanggang 70,000 ay nakatayo sa plaza na parang mga puppet, walang mga boses ng pag-uusap, walang kahit anong tunog, para silang mga kabibe na walang kaluluwa. Sa katunayan, mayroon silang mga kaluluwa, laman, at dugo, ngunit blanko ang kanilang mga alaala, kulang sa pagkilala sa mga bagong bagay. Gayunpaman, ang kanilang kakayahan sa pagkatuto at memorya ay napakalakas, kapag may narinig sila mula sa isang tao, agad nila itong maaalala. Boss, tungkol saan ba ang lahat ng ito? Nagtatakang lumapit si Wuzhao kay Yusuf Zok at nagtanong. Kamakailan lamang, medyo kinakapos ng hininga si Yusuf Zok. Total, araw-araw niyang nililika ang mga tao gamit ang hamog ng paglikha, at kahit bilang isang tagalikha, mapapagod siya sa matagalang pagsisikap. Parang kasabihan, ang isang patak ng semilya ay katumbas ng 10 patak ng dugo.
Ang kanyang hamog ng paglikha ay higit pa sa isang patak ng semilya, binubuo nito ang diwa ng buhay ng tao. Ang bawat patak ay kumakatawan sa paglikha, ang bawat patak ay isang himala. Pero ano ba ang ginagawa niya? Pag-aaksaya sa hamog ng paglikha. Kumusta na sila? Lahat ng 65,000 sa kanila ay nasa antas ng Junior Divine King. Ang kanilang lakas ay medyo mas malakas kaysa sa karaniwang Junior Divine Kings, kahit papaano ay may kakayahang makipaglaban sa isang mid-level Divine King. Paano sila maihahambing sa magkapatid mula sa dating Phantom Mirage Mountain? Paano sila nagkukumpere? Ito ay 65,000 banal na hari, hindi 65,000 walang kwentang hari. Dati-rati mayroong daan-daang milyong bandido ang Phantom Mirage Mountain, ngunit ang bilang ng mga Divine King ay hindi man lang lumampas sa 3,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng banal na hari at Diyos ay isang malaking pagbabago. Ilang debotong tagasunod ang gumugugol ng kanilang buhay nang hindi kailanman nakamit ang pagkahari. Pero saan mo natagpuan ang lahat ng mga banal na hari na ito? Huwag mong sabihing ikaw ang lumikha sa kanila. Kumabog ng malakas ang puso ni Landon Torres sa kaba, napakagandang tanawin, at napakaganda. Ang mga magulong leader na isinama niya pabalik ay namumutla na sa sandaling ito. Sila rin ay mga banal na hari at inakala nilang maaasahan sila at ang kanilang mga katayuan ay tataas sa kanilang pagbabalik. Inaasahan nilang magkaroon ng kaunting pagmamalaki at kapital na maipagmamalaki, kung isa sa alang-alang na kahit maraming bandido sa Phantom Mirage Mountain dati, isa lamang silang magulo na grupo, kung saan karamihan ay nasa antas ng Divine Personage at kakaunti lamang sa God Realm. Mula sa mababang mga Diyos sa langit hanggang sa mataas na mga Diyos sa langit, ito ay isang napakahirap na tagumpay. At ngayon, ang bagong boss ay nakapagdala lang ng 65,000 Divine Kings. Ang puwersang ito ay mas malakas pa kaysa sa Phantom Mirage Mountain bago ito nawasak. Masasabing, sa pagkakaroon ng 65,000 banal na hari na nasa kanilang kapangyarihan, hindi nila sila ipagpapalit sa 100,000,000 bandido. Ang pagkakaiba ng antas ng kaharian ay parang langit at lupa. Ilang tao na ang lahat ng naisauli mo? Tanong ni Yusuf Zoc sa pagkakataong ito. Sa kabuuan, wala pang 3,000,000. Mayroong 82 sa Divine King Realm, mahigit 20,000 sa God Realm, at ang natitira ay nasa Divine Personage Realm. Sa ngayon, nakaayos silang lahat sa labas ng bundok para sa depensa. Sige, 3,000,000 na, mas marami kaysa dati sa Breakback Mountain. Pero ang kailangan mong mag-ingat ay ang mga especially iya. Pinaghihinalaan ko na baka may mga especially iya pa rin mula sa 8 dakilang pamilya sa kanila. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Mahusay si Wolf Fang. Inorganisa niya sila sa mga grupo na may tig-10 upang subaybayan ang isa't isa, at nagsimula siya ng isang uri ng sistema ng magkasamang pananagutan. Kung ang isa sa 10 ay especially iya, lahat ng 10 ay kailangang ilibing sa tabi nito. Bukod dito, sinuri namin na ang 8 dakilang pamilya ay inilipat na ngayon ang kanilang pokus sa Timog Silangan, kaya malamang na ang mga especially iyang iyon ay patungo lahat sa Timog Silangan. Ang mga naiwan sa kabundukan ay talagang iyong mga walang mapupuntahan. Makakaasa ka, kapag nandito kami, walang magiging problema. Kailangan nating ganap na selyuhan ang mga daanang dating ginagamit sa pagpasok sa bundok, gawin itong hindi makapasok kahit ang mga banal na emperador. Pagkatapos ay mag-iwan lamang ng isang pasukan at labasan sa loob ng bundok, at patuloy na umasa sa mga natural na harang at mga porma sayo ng maze. Kung hindi, wala tayong sapat na tauhan na mapapatay. Alam na namin ang gagawin, tumanggo si Landon Torres bilang pagsang-ayon. Ipakilala ninyo ako sa mga kapatid na ito, sabi ni Yusuf Zoc habang nagkusa siyang batiin ang mga dinala ni Landon Torres, na siyang nagpakilala sa kanila isa-isa. Walang sino man mula sa God Emperor Realm. May ilang Diyos Emperador na namatay ng panahong iyon, at ang mga hindi namatay ay nawala ng walang bakas, patungong Timog Silangan o sa ibang lugar upang magtago, at hindi na gumagamit ng mga tulisan. Kaya ang mga ibinalik niya ay ang maliliit na isda lamang talaga. Magaling para sa pag-uudyok ng gulo o paggamit ng lakas, pero pagdating sa pagsulong sa labanan, hindi sila magiging sapat para makayanan ang isang sampal mula sa malalaking tao. Pagkatapos may tayo ang mga depensa, papasukin ninyo ang lahat sa bundok. Ay brainwash ko sila ng matagal.
Alam ni Yusuf Zok na kung gusto ng mga taong ito na maging epektibo sa pakikipaglaban, kailangan niya silang walang humpay na i-brainwash. Itinatanam sa kanila ang ideolohiya upang sila ay maging tapat, nagkakaisa, at walang takot sa buhay at kamatayan sa labanan. Saka lang sila magiging kapakipakinabang sa hinaharap. Sa sandaling ito, isa na namang impormasyon ang dumating mula kay Landon Torres. Binuksan ni Yusuf Zok ang jade simple at nanlumo ang kanyang puso sa kanyang nabasa. Naghahanda ang 8 dakilang pamilya ng isang sama-samang kasal 2 taon mula ngayon, isang magarbong seremonya ng alyansa sa kasal upang pagbuklurin ang mga pamilya, kasama ang mga prinsipeng tagapagmana at mga apo na ikakasal. Magpapakasal na ba kayong lahat? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yusuf Zok sa naisip. Bigla niyang naalala na sina Micah Berger at Amber Vance ay magkasintahan na. Magpapakasal kaya sila pagkatapos? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1402 dapat maging malakas muli nang makatanggap ng bagong balita mula sa mabilis na Panginoon, biglang nakaramdam si Yusuf Zok ng isang agarang pagkasabik. Kung totoo ang balita, kung sakaling ikakasal nga sina Micah Berger at Amber Vance sa loob ng 2 taon, ano kaya ang magiging layunin ng panghabang buhay niyang paghahanap kay Amber Vance? Sa oras na iyon, siya ay magluluwa ng dugo, matutambo sa kabaliwan. Kaya naman, kailangan niyang maging mas malakas ngayon upang harapin ang mga hindi pa alam na mangyayari sa kasal makalipas ang 2 taon. Kuwait. Abala ang bundok hasyo sa aktibidad habang pumapasok ang lahat ng 3 milyong tulisan, sumasailalim sa pang-araw-araw na pagsasanay na may iisang gawain lamang, ang madoktrinahan ng mga ideya, ang malinang ng katapatan, isang misyong ipinagkatiwala sa Kaseday. Matapos isaalang-alang ang aktwal na mga pangyayari, itinatag ni Kaseday ang isang sekta, lumikha ng isang tagalikha, na ang nag-iisang anak na lalaki ang kanilang dakilang pinuno. Walang ibang paraan, tanging pananampalataya lamang ang makapagtutulak sa mga tao sa kabaliwan, tanging pananampalataya lamang ang makapagbibigay sa kanila ng pag-asa. 65,000 banal na hari ang tumayo sa harap nila, at nang sundin nila ang utos ni Kaseday, na naging mga bato, puno, bulaklak, halaman, at hayop, lahat ng mga tulisan ay napalitan ng matinding pagkamangha mula sa simula. At nang sama-samang tinawag ng 65,000 individual na iyon si Yusuf Zok bilang kanilang amang pinuno, hindi bababa sa 79% ng 3 milyong tulisan ang naniwala sa sinabi ni Kaseday. Naniniwala sila na ang lumikha ay umiiral sa mundong ito, at na ipinadala ng lumikha ang kanyang anak sa kaharian ng langit upang iligtas sila, ang mga banal na tao. Ang paniniwala sa dakilang pinuno ay ang pagkamit ng immortalidad, ito ang fundamental na punto ng doktrina, hanggat naniniwala ka sa dakilang pinuno, mabubuhay ka magpakailanman, at kahit mamatay ka, lilikhain kanyang muli. Kaya naman, isang kilusan ang umusbong sa bundok hasyo, isang laganap at panatikong kampanya ng paniniwala. Kalaunan, maging si Kaseday mismo ay naging mananampalataya, dahil si Yusuf Zok ay tunay na kahawig ng anak ng lumikha, kung hindi ito maaaring maging ganito kahimala. Ang sukdulang yugto ng pagiging isang manloloko ay ang linlangan ang sarili, ang maniwala sa sariling salita, kaya naman sa pangunguna ng Kaseday sa kaguluhan, na sinundan ng 65,000 banal na hari, ang 3 milyong tulisang iyon ay nabaliw din. Ito ay paghuhugas ng utak, pati na rin ang pagkalat ng doktrina. Ayon sa kasaysayan, ang mga kulto ay palaging lumalago sa ganitong paraan. Kung tungkol naman kay Yusuf Zok, hindi niya pinansin kung paano sinanay ni Kaseday ang mga tulisan, dahil alam niya na kung gusto niyang makipaglaban sa 8 dakilang pamilya, kung gusto niyang ibalik si Amber Vance, higit pa rin itong umaasa sa kanyang sarili. Kung walang personal na lakas, lahat ng usapan ay walang kabuluhan. Ang totoo, 2 taon ay isang apurahang deadline. Kung hindi niya malagpasan ang kasalukuyan niyang cultivation level, kahit na umalis na siya ngayon, maaaring hindi niya marating ang lungsod ng Bujo sa loob ng 2 taon. Sa makatuwid, tanging sa pamamagitan lamang ng paglakas, sa pamamagitan ng kakayahang buksan ang pintuan ng espasyo-oras, upang makarating sa anumang coordinate ayon sa gusto mo, saka lamang magiging tunay na makapangyarihan ang isang tao. Siyempre, para maging mas malakas, kailangan niyang maabot ang kaharian ng Divine Emperor, dahil kapag nalagpasan niya ang mapanirang siklo ng kalamidad ng God King,
kailangan din niyang harapin ang Blue Lightning, kung saan sa panahong iyon ay tiyak na mas maraming purple blood beads ang magbubukas. Gayunpaman, kahit ang dakilang banal na peach ay hindi na sapat para sa kanyang mabilis na paglaki. Kahit na makapagtanim siya ng milyon-milyon o bilyon-bilyong divine peaches sa loob ng 2 taon, malamang ay isa lamang itong patak sa balde. Habang lumalaki ang kanyang dagat ng putik at ang mud peel ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya, bilyon-bilyong divine peaches ang maaaring sapat na lamang para maabot ang mid-level God King realm. At gaano kahirap magtanim ng bilyon-bilyong divine peaches? Ang hamog ng paglikha, iyan ang diwa ng buhay, sa panahong iyon, maaaring siya ay pagod na pagod bago matapos ang proseso ng paglaki. Kaya nga, kailangan kong makahanap ng isang pambihirang kayamanan na mas nakapagpapalusog kaysa sa dakilang banal na peach. Hinanap ni Yusuf Zoc sa kanyang alaala, tinawag pa nga sina Cassidy, Martin Hop, at Gail Berger upang mag-isip ng mga estratehiya kasama niya. Kung hindi mo na itinuturing ang dakilang banal na peach bilang isang pambihirang kayamanan, hanapin mo ang perlas ng langit. Perlas ng langit, pinaikit ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata. Ang perlas ng langit ay itinuturing na nangunguna sa 4 na dakilang kababalaghan ng kaharian ng langit, mas hindi ka panipaniwala pa kaysa sa dakilang banal na peach. Sinasabing ang mga gumamit ng perlas ng langit ay kalaunan ay umaangat sa kadakilaan, ngunit kung tungkol sa kung paano ginagamit ang perlas ng langit, napakakaunting tao lamang ang nakakaalam. Iyon ay dahil napakakaunti nila, mas kaunti pa kaysa sa Great Divine Peaches, at tiyak na mas kaunti kaysa sa Heavenly Patching Stones. Maaaring mayroon pa ring ilang Heavenly Patching Stones ang 8 dakilang pamilya, ngunit hindi naman talaga ganoon ang kaso sa mga Heavenly Pearls, dahil hindi sila regular na lumilitaw. Ang bagay na ito ay maaaring tumubo sa isang siwang ng bato, maaaring ipanganak ng isang tao habang nangganganak ng isang bata o posibleng bunga ng mga bulaklak at halaman pagkatapos mamulaklak ang mga ito. Mga perlas sa langit, iyan ang mga perlas ng makalangit na daw, ang makalangit na daw lamang ang makapagpapalago ng mga ito. Ito ay mahiwaga, kakaiba, at sadyang hindi maaaring kopyahin o gayahin. Kahit papaano, wala silang kakayahan sa pagbabagong buhay na hawak ni Newman. Malaking mapapalaki ng mga Heavenly Pearls ang tsansa ng isang Divine Emperor na umangat sa maharlikang posisyon. Kaya, gusto mong umaban sa Divine Emperor at subukan ang ilang Heavenly Pearls? Tanong ni Martin Hop. Kung gayon, saan ako dapat maghahanap ng mga perlas ng langit? Nakakita na si Yusuf Zoc ng perlas ng langit noong ninakawan niya ang Treasure Pavilion Warehouse dati ngunit ninakaw niya ito para sa hari at sa kanyang asawa. Maaaring mayroon ang 8 dakilang pamilya, at marahil ay mayroon din ang ilang tao sa publiko, ngunit hindi kailanman aaminin ng mga taong iyon na mayroon sila. Kaya pwede mong kalimutan ang paglabas para mamili, ang makakita nito ay nakasalalay lamang sa swerte, at kung makakahanap ka, siguradong bubuo ka na. Sa pagkakaalam ko, mayroon nga nito ang pamilya Berger. Tumanggaw si Gail Berger habang nagsasalita. Meron nito ang pamilya Berger, pero wala akong paraan para pumunta lang doon at pagnakawan sila. Pero sandali lang, lahat. Matapos mag-isip ng ilang sandali, agad na kumuha si Yusuf Zoc ng isa pang jade simple, na ginamit niya para kontaken si Mrs. Santiago. Nagpadala siya ng mensahe na naglalaman lamang ng 2 salita, "Nandyan ka ba?" Pagkatapos niyang mag-type ng mensahe, agad na nagliwanag ang kanyang jade simple. Mabilis ba iyon? Agad itong tiningnan ni Yusuf Zoc, at si Mrs. Sumagot si Santiago, "Anong problema? Magsalita ka lang, medyo abala kami ng kapatid mong si Santiago ngayon, dual cultivating kami." Ahem. Inikat ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata. Ginang. Walang hiya si Santiago, pero diretso siyang nagsalita, "Naaalala ko pa ba na may perlas ng langit sa bodega ng mga kayamanan sa pavilion noong nakaraan? Maaari ko ba itong hiramin para hanggan ko ng kaunti?" Hajijek, nagsisisi ka na ba ngayon? Gusto mo bang maibalik ang perlas ng langit? Walang pagkakataon. Isa pa, ikaw si Martin Hop mula sa Lower Realm, hindi si Gail Berger, tama ba? Oo, kapatid ko si Gail Berger. Sagot ni Yusuf Zoc. Kahit sino ka pa, wala na ang perlas ng langit, pasensya na. Paano nangyari na si Ginang? Madaling ibigay ni Santiago ang perlas ng langit.
Gusto ko lang itong pag-aralan ng kaunti, ibabalik ko ito pagkatapos, at may utang na loob ako sa inyo ng kapatid mo. At saka, kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang. Kung makukuha ko yan, siguradong tutulungan kita. May makukuha ka ba kahit ano? Aba, gusto ko nang magkaanak sa kapatid mo. Matutulungan mo ba ako dyan? Iyan lang ang tanging hiling ko. Sabi ni Ginang. Pabirong sabi ni Santiago, gaya ng alam ng lahat, habang tumataas ang antas ng cultivation, mas lumalapit ang kaharian ng isang tao sa Heavenly Daw, at mas lumalaki ang hamon ng pagkakaroon ng mga anak. Marami ang pumipiling mag-asawa ng maaga dahil hindi pa malakas ang kanilang cultivation at kaya pa nilang magbuntis, ngunit kapag nalampasan na nila ang isang tiyak na antas, hindi na sila magpapakita ng pagnanais ng mga anak, kahit ang mga Diyos ay hindi na makakapanganak. May anak, walang problema, matutulungan kita dyan. Walang takot na sagot ni Yusuf Zoc. Hindi kasama ka, gusto ko itong makasama ang kapatid mo. Huwag kang magkamali, Ginang. Galit na sigaw ni Santiago. Kahit na gusto mo pa rin akong makasama, ayoko pa rin. Kung gusto mong magkaanak, lumapit ka sa akin. Mayroon kang 3 buwan para gawin iyan, kung hindi ay magiging masyadong abala ako. Pupunta ako sa bundok Zumi. Pagkatapos, itinabi ni Yusuf Zoc ang Jade Simple. Naniniwala siyang ang kanyang Dew of Creation ay dapat makatulong sa iba sa panganganak. Walang malaking problema. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1403 Sino ang nagsabing hindi maaaring gayahin ang perlas sa langit? Ang kilusang pangrelihiyon sa bundok Zumi ay naging lubhang masigasig, lahat ay nagsimulang magbago ng kanilang paraan ng pag-iisip, tahimik na inaamin sa kanilang mga puso na ang kanilang patriarka ay tunay ngang anak ng lumikha. At ang kilusang ito ay umabot sa sukdulan nito nang magpakita sa publiko si Yusuf Zoc at ipakita ang kanyang mahimalang kapangyarihan. Tumayo si Yusuf Zoc sa plaza sa harap ng milyon-milyon, casual na pumitas ng isang dahon ng damo, at sa isang banayad na dampi, ginawa itong isang tao ng Divine King Realm. Buhay at humihinga, laman at dugo, isang taong ang antas ng lakas ay hindi nabawasan kahit kaunti. Ang eksenang ito ay naitala sa kasaysayan ng bundok Zumi, milyon-milyong mananampalataya ang lumuhad at sumisigaw sa bulalas sa eksenang ito. Sa totoo lang, medyo nahihiya si Yusuf Zoc, pero wala siyang ibang magawa kundi ang makipaglaro kay Kasede. Kung hindi makakamit ang epektong ito, mahihirapan siyang magbunga sa hinaharap. Kung tungkol sa kung may mga especially iyan na nakatago sa mga bundok, wala nang pakialam si Yusuf Zoc, bagaman pakiramdam niya ay malamang na wala naman. Kung meron man, malamang ay nakagawa na ng kanilang hakbang ang 8 mahusay na pamilya. Sumuko na ang 8 dakilang pamilya sa bundok Zumi, tutal, nawasak na ang bundok, kaya walang saysay na mag-iwan ng mga especially iya, na ginagawang maaasahan ang mga tila magugulong grupong ito. Pagkatapos, 3 araw pagkatapos ng pangyayaring iyon, sa kalaliman ng gabi, 3 araw matapos niyang makipag-ugnayan kay Ginang Santiago, 2 malamulto ang biglang lumitaw sa kanyang bakuran, halos matakot siya. Dumating ang mag-asawang magnanakaw, nang hindi inimbitahan at walang anumang paabi, at walang anumang indikasyon kung paano sila nakapasok. Tunay nga, ang kanilang hindi ipinaalam na pagpasok ay hindi ikinagulat ni Yusuf Zoc. Kung makakapagnakaw sila mula sa appraisal pavilion, anong lugar kaya ang maaaring hindi nila maabot? Hey, dapat ba kitang tawaging Gale, nakababatang kapatid, o dapat ba kitang tawaging Martin Hop? Tanong ni Ginang. Muling sinuri ni na Santiago at ng kanyang asawa si Yusuf Zoc, dahil hiniram na nito ang katawan ni Gale Burger noon, ngunit ngayon ay ito na ang tunay niyang anyo, kaya naman sila ay naging mausisa at hindi mapigil ang suriin siya. Kuya tao, hipag tao, maraming taon na ang nakalipas. Mabilis na kinalma ni Yusuf Zoc ang sarili at binati ang mag-asawa ng may nakakuyom na kamao at isang masiglang ngiti. Bawasan mo na ang paggalang, paano mo kami matutulungan? Hindi nakiisa ang sinapupunan ko, at ang kuya mong si tao ay mas malala pa, walang silbi. Sabi ni Mrs. Sabi ni Santiago habang tinitignan ng may pag-aalinlangan ang simpleng malaki, na tumawa lang ng hindi nagagalit. Ibuka mo ang bibig mo, subukan natin at tingnan natin kung gagana. Hindi dapat magkaroon ng malaking problema, sabi ni Yusuf Zoc nang ang kanyang Dew of Creation,
na kayang gawing taong may laman at dugo ang isang bato, ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na tulungan silang magbuntis. Ang likhang ito ay may iba't ibang uri. Buksan natin ang ating mga bibig. Anong ibig mong sabihin, Mrs.? Hindi madaling nakumbinsi si Santiago kay Yusuf Zoc. Noon, ang tiwala niya ay nakabatay sa Thunderbolt Bids at noon, nilinlang pa nga ni Yusuf Zoc si Thunderbolt Bids. Mayroon akong tubig mula sa Diyos ng paglikha, tig-iisang patak bawat isa. Pagkatapos mong inumin ito, dapat ay mababago mo na ang iyong konstitusyon at mapataas ang antas ng iyong cultivation, bukod sa iba pang mga bagay. Makakatulong man ito o hindi sa paglilihi mo ng anak, kailangan nating tingnan ang epekto. Habang nag-uusap, pinulot ni Yusuf Zoc ang isang patak ng Dew of Creation sa dulo ng kanyang daliri, at agad na lumapit ang mag-asawa upang siyasatin itong mabuti. Gayunpaman, bukod sa kulay lila, ang hamog ng paglikha ay hindi naglalabas ng anumang pagbabago-bago ng enerhiya o hininga, na parang isang ordinaryong patak ng tubig lamang. Sana hindi mo ako niloloko, sabi ni Mrs. Tiwala si Santiago sa sarili niyang mataas na antas ng cultivation, sabi niya habang binubuka ang bibig. Asawa, hayaan mo muna ako. Dahan-daang tumabi ang matandang tao at tumayo sa harap ni Ginang. Santiago, saka ibinuka ang kanyang bibig na may nakakalokong ngiti. Tunay na lalaki nga, ay toast kita ng inumin mamaya. Napagtanto ni Yusuf Zoc na handang sumugal si matandang tao, dahil sa pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Ginang, nag-aalala ring tumingin si Santiago, kahit pinagalitan niya ang asawa dahil sa kawalan ng silbi, magkasintahan pa rin sila, at natural lang na mag-alala sa isa't isa. Isinubo ni Yusuf Zoc ang Dew of Creation sa bibig ng matandang tao. Pagpasok, agad na nanginig ang katawan ni matandang tao, kasunod ang pagkulo ng kanyang dugo at automatikong pag-ikot ng kanyang mga meridian, at mariing nabibitak ang kanyang mga buto. Ginang, nakatayo sa gilid si Santiago, nakakuyom ang mga kamao. Sa sandaling ito, kung may mangyaring mali sa kanyang asawa, handa na siyang kumilos at patayin si Yusuf Zoc agad-agad. Ngunit sa kabutihang palad, ang buong katawan ni matandang tao ay nag-uumapo sa enerhiya, ang kanyang mga meridian ay gumagana ng mag-isa, ang kanyang dantian at niwan palas ay tumatanggap ng matinding lakas, at ang kanyang buong katawan ay agad na nagbago. Kasabay ng isang ugong, pagkatapos ng dalawang paghinga, biglang nanginig ng malakas ang katawan ni matandang tao, na nagpakawala ng isang malakas na ungol, at nang magpakawala siya ng isang mabangis na ungol, ang kanyang mga damit ay nabasag at nagkapira-piraso. Pop 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 pop, patuloy na umalangaw-ngaw ang mga pagsabog mula sa buong katawan niya, at si Mrs. Napasinghap si Santiago at tinakpan ang kanyang bibig sa pagkamangha. Dahil sa sandaling ito, ang kanyang asawa ay umangat na sa ranggo, at umabot na sa kaharian ng isang superior divine master. Tama, pareho silang dating nasa antas ng cultivation ng intermediate God sovereign, at dahil nasa antas na iyon lang sila, kinailangan nilang magtago pagkatapos magnakaw, dahil hindi naman sila ang pinakamalakas. At ngayon, sa loob ng dalawang hininga at pagkatapos inumin ang Creation God Water, isa na nga ba siyang Superior Divine Master? Dapat mong malaman, ang pag-angat ng kahit isang ranggo sa Divine Lord Realm ay kasing hirap ng pag-akyat sa kalangitan, wala ng mga bihirang kayamanan o mahahalagang bagay ang magagamit pa, dahil ang pag-angat sa Dignity Realm ay lampas na sa tulong ng mga panlabas na bagay. Pero ngayon, sa harap mismo ng kanyang mga mata, umangat na ang ranggo ng kanyang asawa. Huff, huminga ng malalim si matandang tao, ipinikit ang kanyang mga mata para damhin ang kanyang paligid, at walang nakitang kakaiba sa kanyang kinalalagyan, hindi siya nakulam ni Martin Huff, walang ipinakitang abnormalidad sa kanyang katawan. Kuya, pwede ka bang maghanap ng damit na maisusuot? Pero, sa laki at tindi ng kapatid mo, bakit hindi ka pa rin makagawa ng maliit? Sabi ni Yusuf Zoc na may pilyong ngisi. Ginoo, apelyido Martin, paano mo nagagawang magsabi ng kahit ano? Walang hiya kang hoodlum. Si Mrs. Agad na naglabas si Santiago ng ilang damit para maisuot ni matandang tao. Binigyan ni matandang tao si Yusuf Zoc ng isang kamao, maraming salamat. Kagagawan yan ng hipag mo, bilasan mo, pagkatapos mong umangat ang ranggo mo, ibigay mo agad sa akin ang Heavenly Pearl, kailangan kong magsaliksik,
nag-e-enjoy kayo sa kaligayahan ninyo at nag-aalala pa rin ako rito. Binigyan ni Yusuf Zoc si Mrs. Tumingin si Santiago ng may pagwawalang bahala at sinabing, tinulungan mo lang kaming umangat ng ranggo ng kuya mo, hindi mo kami tinulungan na magkaroon ng anak, di ba? Tanong ni Mrs. Lumitaw ang pagkababae ni Santiago, ang mga babae ay kayang maging napakamaliit at seryosohin ang mga bagay-bagay. Naku po, ate, hindi po ba pwedeng mabuntis ka agad pagkatapos mong inumin ang divine water ko? Kung nabuntis ka agad, hindi kaya gugustuhin akong patayin ng kuya ko. Kung gusto mong mabuntis, dapat kang maghintay hanggang sa tumaas ang ranggo mo, saka kami makakahanap ni old tao ng lugar na mapagkakasunduan. Hindi ba't sa pamamagitan lang ng pagpupuyat ay maaari kang magkaanak? Isa pa, ang paghalik at pagtitig sa mata ng isa't isa ay hindi maaaring magkaanak, naiintindihan nyo naman ang sentido komon, di ba? Tunay na natatakot si Yusuf Zoc na ang dalawang naglilinang na banal na hari ay hindi marunong sumabog, kundi kung paano lang tumitig sa mata ng isa't isa. Noon, nanood siya ng pelikula tungkol sa kung ang paghalik ay maaaring humantong sa pagbubuntis, na nagpapakita ng kakulangan ng pag-unawa sa kaalaman sa sexual. Kaya naman talagang nag-aalala siya. Tumahimik ka nga, ano ba ang hindi ko maintindihan? Ibigay mo na dali, sabi ni Mrs. Halos lumuwa si Santiago ng dugo sa galit, dahil nabuhay siya ng napakatagal na panahon, ano ba ang hindi niya maintindihan? At kailangan ba niya ang pagtuturo sa kanya ng walang hiyang batang ito? Binigyan siya ni Yusuf Zoc ng isang patak ng hamog ng paglikha, at ilang sandali pa, nagkapira-piraso rin ang kanyang mga damit. Gayunpaman, nang mapagtanto ang sitwasyon, mataktikang lumingon si Yusuf Zoc, hinintay siyang magbihis bago bumalik. Hehe, narito ang perlas ng langit, hindi naman talaga natin magagamit yan. Medyo prangka si matandang tao, iniabot ang perlas ng langit kay Yusuf Zoc sa kabila ng nag-aatubiling tingin ni Ginang. Santiago, kung gusto mo itong itago, itago mo na lang, kung hindi, humanap ka ng lugar na mapaglalaroan, babalik ako para magsaliksik. Balisa at naiinip, kinuha ni Yusuf Zoc ang perlas ng langit at agad na pumasok sa kaharian ng dagat na asol at langit, inilagay ang perlas ng langit sa lupa, at saka pinatulo ang hamog ng paglikha dito. Ang kanyang hamog ng paglikha ay mayroon ng dalawang gamit ngayon, maaari nitong pasiglahin ang mga prutas o gawing tao ang mga ito, depende sa kanyang kagustuhan, kikilos ang hamog ng naaayon. At ngayon, hiniling niya na sana'y mamunga at mamulaklak ang hamog ng paglikha. Pop! Pop pop pop, sa ilalim ng mga panalangin at pananabik na titig ni Yusuf Zoc, ang tinaguriang perlas ng langit ay nabasag, pagkatapos ay sumibol ang mga ugat, tumubo ang usbong, at nagsimulang mabilis na lumaki. Ah, hahaha, sino ang may sabing hindi maaaring kopyahin ang perlas ng langit? Sa sandaling iyon, humagalpak ng malakas na tawa si Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1441 bagong bituin ang malapit ng sumikat, sino ang nagsabing hindi maaaring kopyahin ang mga perlas sa langit? Pinanood ni Yusuf Zoc habang ang perlas sa langit ay namumulaklak at nabibiyak, isang panla ang nag-uugat sa lupa, at mabilis na lumalaki. Sa loob lamang ng 3 o 4 na paghinga, ang panla ay naging isang punong namumunga na halos 2 metro ang taas na may 9 na bulaklak na namumukadkad dito, mga itim na bulaklak. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na nakakita si Yusuf Zoc ng mga itim na bulaklak, at pagkatapos ng mga ito ay mabilis na nalalanta, lumitaw ang 9 na bilog na bunga. Para silang maliliit na perlas ng langit at, sa isang kisap mata, ang 9 na may kantab at maitim na berdeng perlas ng langit ay ganap na nabuo. Ang mga bagay na ito ay parang bato ngunit hindi bato, parang jade ngunit hindi jade, parang bakal ngunit hindi bakal, walang makakapagtakda ng kanilang aktwal na komposisyon. Gamit ang pagkaway ng kanyang malaking manggas, direktang kinuha ni Yusuf Zoc ang lahat ng 9 na heavenly pearls sa kanyang manggas. Kasabay nito, nagpatuloy siya sa pagtatanim ng hindi sinusuri o pinag-aaralan ang mga epekto ng mga heavenly pearls, sa halip ay itinanam lamang niya ang 9 na ito. 9 na pinarami ng 9, 81 sa mga ito ang naani pagkalipas ng ilang hininga, ngunit hindi siya tumigil doon, nagpatuloy siya sa pagtatanim. Matapos ang mahigit 10 oras na pagpapakahirap, 81 puno ng prutas ang namunga,
na nagresulta sa 721 perlas ng langit na nakuha. Matapos makuha ang mahigit 700 heavenly pearls, tumigil siya sa pagtatanim at nag-isip sandali bago direktang umalis sa Blue Sea at Cloud Sky. Para malaman ang mga paraan ng pagkonsumo at paggamit ng mga perlas ng langit, at kung ano ang mga maaaring bawal, kailangan pa rin niyang hanapin si Ginang. Si Santiago at ang kanyang asawa. Pagkalabas niya ng Blue Sea at Cloud Sky, hindi niya agad nakita si Mrs. Si Santiago at ang kanyang asawa, kaya't sandali siyang natigilan. Akala niya ay nakaalis na sila, pero bigla siyang nakarinig ng malakas na hingal at ungol mula sa sarili niyang kwarto. Nabigla si Yusuf Zoc, at sa kanya iniabot ang kanyang banal na kamalayan sa loob ng silid. Bang! Ang kanyang banal na kamalayan ay naitaboy ng isang malakas na pagbabawal habang sinusubukan nitong sumilip sa bintana, at kasabay nito, nakarinig siya ng isang sumpa mula sa loob, "Ikaw na maliit na bagay, paano mo ako nasisilip, ikaw na maruming pilyo." "Ate, bahay ko ito, ha?" Gustong umiyak ni Yusuf Zoc pero ayaw niyang umiyak. Iisa lang ang kama sa kwarto, hindi ba pwedeng gumawa ng maayos ang mag-asawang ito? May kaunting kahihiyan. Nakakahiya talagang gawin ang gawaing pang mag-asawa kahit saan tulad nito. "Bahay na namin ito, may problema ka ba dyan?" tanong ni Ginang. Patuloy na umuungol si Santiago habang kausap si Yusuf Zoc, tila walang pinalalampas na multitasking, at ang kanyang mga ungol ay tila lalong nagiging masigla. "Wala akong reklamo. Bilasan mo na lang ba? May itatanong ako sa iyo mamaya." Sabi ni Yusuf Zoc na may halong tawa at iyak. Kung may itatanong ka, magtanong ka na ngayon, hindi yan makakasagabal." "Mrs. Hinihingal na sagot ni Santiago. "Paano mo kinakain ang mga perlas ng langit? Paano ko mapapalaki ng husto ang kanilang mga epekto? Kinakain mo ba ang mga ito o pinipino at sinisipsip, o ano?" Diretso sa punto si Yusuf Zoc. Ang mga heavenly pearls ay dapat na tunawin ng laway ng dragon para sa pinakamahusay na epekto, at ang laway ng ancient heavenly dragon ang pinakamahusay na gumagana. Ilagay lang ang mga butil dito, at ito ay hahaluan at magiging katas. "Nako, magdahan-dahan ka nga, bakit ka na naman natutuwa?" Yusuf Zoc, "Kung gayon, inumin mo na lang ang juice. Gayunpaman, para sa mga nasa kaharian ng Diyos Hari, kailangan ninyong magdagdag ng kaunting tubig mula sa bukal ng bundok dito, kung hindi ay masyadong mataas ang konsentrasyon nito, at ang isang maliit na paghigop ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng inyong katawan. Isang perlas sa langit ay sapat na upang matulungan ang isang Superior Divine Emperor na maabot ang antas ng isang Superior Divine Master. Naiisip mo ba kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng gamot na ito?" Laway ng dragon. Ang pinakamaganda ay ang laway ng sinaunang dragon sa langit, hindi ba? Mayroon ka ba nito? Naaalala ko ang listahan ng mga item sa subasta mula sa bodega na iyon na may laway ng sinaunang langit na dragon. Malakas na bulalas ni Yusuf Zoc. "Wala sa amin yan, kahit meron pa kami, hindi namin ibibigay sayo." Tanong ni Ginang. Matagumpay na sabi ni Santiago. "Hindi mo ba ibibigay sa akin? Kung hindi, dadalhin ko ang ilang milyong kapatid ko mula sa bundok para bantayan ka, bilasan mo at ibigay mo sa akin." Banta ni Yusuf Zoc. "Maganda sana yan, mahilig akong magtanghal sa harap ng iba, tawagin sila agad, mas lalo akong binibigyan ng enerhiya." Isusuka ko, muntik ng samuka ng dugo si Yusuf Zoc, anong klaseng babae ba siya? "Kuya, sige na nga, pwede ba tumigil ka na sa kakaisip? Hindi mo ba nakikita ang ginagawa natin?" Sa wakas ay hindi na nakatiis si matandang Santiago at saka inilabas ang isang bote ng porselana. "Ikaw na masama, bakit mo binibigay sa kanya ang lahat?" Ginang. Tila may tendensyang marahas si Santiago, dahil narinig ni Yusuf Zoc ang tunog ng sampal at pambubugbog. Kinuha ni Yusuf Zoc ang bote at agad na tumakas, hindi na nag-aksaya ng kahit ano pa sa magkasintahang ito. Anong klaseng mga tao ang mga ito? Pareho silang Superior Divine Masters, at walang hiya silang sumasakop sa silid ng iba para isagawa ang mga ritual ng Duke ng Zhou, pagkatapos ay nasisiyahan talaga silang may kumausap sa kanila ng palihim, na lalong nagiging excited habang nag-uusap sila. Nakakainis na exhibitionism ito. Tumakbo palayo si Yusuf Zoc, sa malayong lugar,
pakiramdam niya ay isa lamang pares ng baliw ang mag-asawang magnanakaw na ito. Nakahanap siya ng isang desyerto na lugar sa likod ng mga bundok ng Virtual Mists at kumuha ng 3 Heavenly Pearls, inilagay ang mga ito sa isang malaking palanggana, saka nagpatulo ng 3 patak ng laway ng dragon sa mga ito. Hindi kalakihan ang maliit na bote ng porselana, kakaunti ang laway ng dragon, kaya kinailangan niya itong gamitin ng matipid. Sa sandaling dumampi ang 3 patak ng laway ng dragon sa mga Heavenly Pearls, kemikal ang reaksyon ng mga ito, mabilis na natunaw na parang yelo na nagtagpo ng tubig. Sa isang kisap mata, ang 3 perlas ay natunaw at naging mga patak ng malagatas na puting malapot na likido, na parang 3 subo ng makapal na plema, na mukhang napakasama. Gayunpaman, walang amoy na inilabas. Sus Mariosep, gagawin ko ang lahat. Napaigik si Yusuf Zok, alang-alang sa kapangyarihan, alang-alang sa plano sa loob ng 2 taon, determinado siya. Kahit plema pa iyon, kahit dumi pa iyon, basta't makakatulong ito sa pagpapataas ng kanyang cultivation level, hindi siya mag-aatubiling gawin iyon. Slurp, 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 parang isang higanteng balyena na sumisipsip ng tubig, dahan-dahan siyang huminga, at ang 3 pool ng likido ng Heavenly Pearl ay direktang sinipsip sa kanyang bibig. Napakataas ng konsentrasyon nito, dahil kakaunti lang ang laway ng dragon at walang nakahalong tubig mula sa bukal ng bundok. Sa sandaling pumasok ito sa kanyang bibig, kumulo ang kanyang dantian, lumilikha ng matatayog na alon at maging ang kanyang tableta ng putik ay walang tigil na umikot, malakas na tumitibok na parang nabuhay. Parang nakuryente ang buong meridian ng kanyang katawan, nag-aalab sa pakiramdam na parang napaso, kumukulo ang kanyang dugo, at pakiramdam niya ay lumalambot ang kanyang mga buto, malapit ng matuno. Ang grand circulation ng kanyang divine arts ay nagsimulang tumakbo ng mag-isa, mabilis na umikot na parang kidlat, at sa isang iglap, ang grand circulation ng isang buong katawan ay nakumpleto, kasama ang hindi mabilang na grand circulations na dumaan sa isang kisap mata. Ang ganito kabilis na operasyon ng grand circulation ay hindi matiis ng katawan ng sinuman, kahit siya ay hindi mapigil ang makumbulsyon, na parang nakuryente, at ang kanyang mga mata ay namumutla. Siyempre, habang mabilis na tumatakbo ang grand circulation, ang kanyang mudpill ay lumaki at ang kanyang dantian ay lumawak. Pagkatapos ng 2 o 3 paghinga, nakarinig siya ng tunog ng pagkaputok mula sa kanyang tableta ng putik, na sinundan ng paglagas ng parang nalalagas na balat, at ang kulay lila ginto ay lalong tumitindi. Mid-level God King Realm. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, pagkatapos ng 2 o 3 paghinga, narating niya ang mid-level God King Realm. At sa sandaling maabot niya ang mid-level God King, ang kumukulong katawan niya ay agad na bumalik sa pagiging kalmado, na parang napatay ang apoy. Ang mga Heavenly Pearls ay makapangyarihan at mabilis, agad na naglalabas ng enerhiya bago tuluyang nawala. Paano pa sila maituturing na isa sa 4 na pinakadakilang kayamanan? Gayunpaman, para sa iba, maaaring sapat na ang 3 Heavenly Pearls para maging isang Superior Divine Emperor, ngunit mid-level God King lang ang narating niya, ibang-iba sa nauna. Siyempre, sinumang ibang Diyos na hari ay tiyak na sisabog at mamamatay sa sandaling iyon, hindi makayanan ang mabangis na pagsalakay ng mga perlas ng langit. 3 perlas lang ang nagpagawa sa akin bilang isang mid-level God King, nakakakita ako ng pag-asa sa pagiging isang Divine Emperor. Sa puntong ito, wala nang pakialam si Yusuf Zok sa dumi at kakaibang amoy na lumalabas sa kanyang katawan, at tumawa siya ng malakas habang kumukuha ng isa pang 18 Heavenly Pearls. Sa pagkakataong ito ay dinagdagan niya ang halaga ng 6 na beses, determinadong makagawa ng isang tagumpay bago dumating ang kapigatian ng banal na emperador. Hanggat nagsisimula ang mga paghihirap ng banal na emperador, maaari siyang maging isang banal na emperador, pagkatapos ay maaari niyang buksan ang mga purple blood beads, at lumikha pa ng hindi mabilang na mga alipin sa antas ng banal na emperador gamit ang Dew of Creation. 3 ibon na may iisang bato. Ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan ay malapit nang magsimula sa susunod na sandali. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1405 napakakahindik-hindik lahat ng 18 likido ng Heavenly Pearl ay sinipsip sa bibig ni Yusuf Zok ng sabay-sabay, ngunit natuklasan niya na ang epekto ng mga likidong ito ay tila kasing liit ng isang patak sa balde. Matapos itong masipsip,
Naging sanhi lamang ito ng pag-alog ng kanyang dagat ng kamalayan nang hindi nagdudulot ng isa pang pagbabago. Alam niya na sa bawat maliit na pagsulong na kanyang nagagawa, mangangailangan ito ng pagsisikap na daan-daan o libu-libong beses na mas malaki kaysa sa pagsisikap ng isang ordinaryong tao. Kaya naman, habang patuloy siyang umuunlad, mas maraming likido mula sa Heavenly Pearl ang kailangan niya. Isa-isa niyang inilabas ang mga Heavenly Pearls at patuloy na pinatulo ang Dragon Saliva Fluid sa mga ito mula sa bote. Pagkatapos ng 79 na patak, wala nang natitirang likido ng Dragon Saliva. Ang orihinal na bote ay naglalaman lamang ng 100 patak. 79 na perlas, wala akong ideya kung sapat na yan. Nagngingit-ngit si Yusuf Zok, saka nagpatuloy sa pagsipsip, walang humpay na humihila pa. Ugong-ugong unggoy, sa bawat paglanghap, ang kanyang dagat ng kamalayan ay nababalot ng kabuluhan, sa bawat paghinga, ang kanyang kapangyarihan ay walang humpay na pumailan lang. 50, 60, 70, matapos masipsip ang lahat ng 79 na perlas, natigilan siya ng matuklasan na hindi pa rin siya nakakarating sa huling yugto ng God King, lalo na't hindi pa niya nahaharap ang Divine Emperor Tribulation. Nakatayo siya roon, tulala, hindi alam ang susunod na gagawin. Kung wala ang laway ng dragon, paano pa siya makakakain ng mga Heavenly Pearls? Walang saysay ang pagkakaroon ng mas maraming Heavenly Pearls kung wala ito. Hindi ito sapat, kailangan ko silang hanapin. Wala nang pakialam si Yusuf Zok sa iba pang bagay sa kritikal na sandaling ito, biglang tumigil ang kanyang pag-usad, na nag-iwan sa kanya na parang may bukol na nakabara sa kanyang lalamunan, halos mabaliw siya. Tumakbo siya pabalik sa patio at nakita si Mrs. Sina Santiago at ang kanyang asawa ay nagkakasiyahan sa isang awitin habang nag-iinuman, natapos na nila ang kanilang pagpupugay kay Lord Chancellor kaya lumabas sila upang uminom ng kaunti, namumuhay ng walang inaalala. Ha, kailan ka naging isang mid-level God King? Maaari kayang dahil ito sa perlas ng langit. Pero hindi tama iyon. Kung naubos mo ang perlas na langit na iyon, ginagarantiyahan kong magiging isang Divine Emperor ka. Hindi naman siguro maliit na pagsulong lang, di ba? Tanong ni Ginang. Kakaiba ang tingin ni na Santiago at ng kanyang asawa kay Yusuf Zok, dahil umangat na ang ranggo nito, pero maliit lang ang grado, hindi naman siguro dahil sa pagkonsumo ng perlas na langit na iyon. Mayroon pa bang likido ng laway ng dragon? Kailangan ko ng likido para sa laway ng dragon. Namumula ang mga mata ni Yusuf Zok, baka sa mga senyales ng obsesyon. Naramdaman ng mag-asawa na may mali kay Yusuf Zok, at habang nagpapalitan ng tingin, si Ginang. Tumigil sa pagbibiro si Santiago at sumimangot, hindi ba't binigyan na lang kita ng bote? Wala na, maikli at maikling sagot ni Yusuf Zok. Ano, lahat ng 100 patak? Labis na nagulat ang mag-asawa. Total, iyon ay ang Ancient Heavenly Dragon Fluid, isang bagay na napakahirap makuha. Naubos na ba ito ng tuluyan ng lalaking ito? Saan niya ginamit lahat yon? Bakit kailangan mo pa ng Dragon Saliva Fluid? Tanong ni Mrs. Patuloy na nagtanong si Santiago. Siyempre, para palabnawin ang mga perlas ng langit, hindi sapat ang mga mayroon ako noon. Sagot ni Yusuf Zok. Mali ba ang narinig ko? Hindi pa ba sapat ang 100 patak? Ang isang perlas ng langit ay limitado lamang, paanong hindi iyon sisipat? Tanong ni Ginang. Walang kaalam-alam sina Santiago at ang kanyang asawa tungkol sa cultivation ni Yusuf Zok, inakala nilang iisa lang ang perlas ng langit na ibinigay nila sa kanya. Sabihin mo lang sa akin kung mayroon pang likido ng Dragon Saliva, ipagpapalit ko ang Heavenly Pearls para dyan. Whoosh! Sa isang titik ng kanyang palso, inihagis ni Yusuf Zok ang mahigit 100 Heavenly Pearls sa mesa ng alak. Agad na natulala ang mag-asawa. Paano ba biglang lumitaw ang mahigit 100 perlas ng langit? Kung ang binata na ito ay mayroong mahigit 100 perlas ng langit, bakit niya kakailanganin ang sa kanila? Bukod pa rito, paano niya nagawang magkaroon ng napakaraming Heavenly Pearls? Hindi sila mga banten ng lupa. Hindi posible kahit para sa 8 dakilang pamilya na pahalagahan ang higit sa 10 perlas ng langit bawat isa, hindi ba? Ay, totoo ba ito? Pinulot ni matandang tao ang isa sa mga perlas at sinuri ito, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Tunay na mga perlas ng langit ang mga iyon,
hindi peke. Saan? Saan mo nakuha ang napakaraming perlas ng langit? Tanong ni Ginang. Maingat na tanong ni Santiago. Ate, kailangan ko ng dragon sa live fluid, nagmamadali ako, pwede mo ba akong sagutin? Halos desperado na si Yusuf Zok, na parang may kasama siyang magandang babaeng malapit ng makipagtalik, at nang nakababa na ang pantalon nito, sinabi nito sa kanya na oras niya ngayon ng buwan, tama na iyon para magpalure ng dugo ang sinuman, hindi ba? Ginang. Nag-isip sandali si Santiago, wala nang sinaunang fluid ng dragon sa langit, pero mayroon tayong ordinaryong likido ng laway ng dragon, na maaari ring gamitin, bagamat ang epekto ng pagbabanto at pagsipsip ay hindi gaanong epektibo. Kung gayon, dalhin mo sa akin ang mga iyan. Utos ni Yusuf Zok, habang inaabot ito. Matapos magpalitan ng tingin, si Mrs. Naghagis si Santiago ng isa pang bote, isang mas malaki, doble ang laki kaysa sa nauna. Whoosh! Nasalo ni Yusuf Zok ang bote at agad na nagiba ng anyo at tumakas. Tayo na, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Agad na sumunod ang mag-asawa, habang nakasunod mula sa malayo. Pumunta ulit si Yusuf Zok sa likurang bundok, at pagkatapos ay kumuha ng isang malaking palanggana, at pagkatapos, kasabay ng isang pagtalsek, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang mga perlas ng langit sa palanggana. Pumili muna siya ng isa para ibulsa, pagkatapos ay binuksan niya ang bote at ibinuhos ang lahat ng ancient heavenly dragon fluid sa mga ito. Ito ay natunaw, sa katunayan, ang epekto ay hindi na kasing lakas ng dati, ngunit ngayon ito ay naging isang buong palanggana ng natunaw na likido ng dragon. Langit, napakaraming perlas ng langit, Ginang. Si Santiago, na nag-iispiya noon, ay halos mawalan ng malay sa gulat. Siguro may 6 o 7 daang perlas, di ba? Paano ito naging posible? Bakit pakiramdam ko iinuman niya to? Tanong ni Mr. Pinagpawisan si Santiago sa noo, takot na takot siya kay Yusuf Zok. Walang paraan. Ang pag-inom na maaaring pumatay sa iyo. Kahit kami ay sasabog agad kung iinuman namin iyon, walang sino man ang maaaring uminom niyan, Ginang. Gulat na bulalas ni Santiago. Pero iniinom na niya, sabi ni Mr. Nakaawang ang bibig ni Santiago, parang may nakabara sa lalamunan niya, pinapanood si Yusuf Zok na itinataas ang palanggana, nakanganga ang bibig, at nilalamon ito ng malalaki. Ginang. Natigilan si Santiago, pakiramdam niya ay parang nag-short circuit ang utak niya. Talaga bang nakaubos ang baliw na ito ng 6 o 7 daang heavenly pearls ng sabay-sabay? Baliw ba siya? Sinapian ng mga demonyo? O hinahangad niya ba ang kamatayan? Boom! Boom 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 boom! Bigla, habang nakatayo roon natulala ang mag-asawa, isang sunod-sunod na mahinang ungol ang nagmula sa katawan ni Yusuf Zok, na parang may kulog sa loob niya, nakakatakot na malakas, na naging sanhi ng pamamaga ng kanyang buong katawan, at pagsabog ng kanyang mga damit. Ugong, kasabay ng isang tunog, pagkatapos lamang ng 2 o 3 paghinga, ang enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay nawala, at di nagtagal, isang liwanag ang sumilay mula sa tuktok ng kanyang ulo, at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng isang malamig na bug zone ng hangin. Pop 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 pop, sa sandaling iyon, ang antas ni Yusuf Zok ay tumaas ng husto, naabot ang high-level God King realm sa isang iglap, at pagkatapos ay patuloy na lumusot hanggang sa maabot niya ang rurok, ang pinakatuktok ng isang high-level God King. Ha, humagalpak ng malakas na tawa si Yusuf Zok sa sandaling ito. Kapigatian ng banal na emperador, sa wakas ay dumating ka na, ha. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok at saka sumugod palabas na parang bug zone ng hangin. Sus Mariosep, anong klaseng kakatwa ito? Ang tapat na si Mr. Tinapik ni Santiago ang kanyang maliit na puso, hindi makapaniwala at takot na takot kay Yusuf Zok. Isa itong kahangahangang kababalaghan, nabalitaan ko na noon na nakapatay siya ng 3 banal na hari ng sunod-sunod, at totoo pala iyon. Siya, masyado siyang demonyo. Kapag naging makapangyarihan ang isang taong iyon, kaya niyang patayin ang lahat ng mga Diyos sa kalangitan. Sa mga kamay niya, malamang wala na tayong laban sa kanya ngayon, masyadong malademonyo. Sabi ni Mrs. Nagsalita si Santiago nang may nag-iisang takot. Kaya ano na ang gagawin natin ngayon?
Samahan ang hukbo ng mga bandido sa Timog Silangan o patuloy na mamuhay gamit ang mga huwad na pagkakakilanlan at magkaroon ng mga anak? Tanong ni Mr. Biglang tanong ni Santiago. Hindi ba't isa lang ang ginawa mo? Ang ganda ng pakiramdam ko, ang saya-saya ko, at nanginig pa nga ako sa huli. Parang tama naman, kaya abangan natin. Kung mabuntis ako, dito na tayo titira. At saka, napansin mo ba na may mga 60 o 70,000 Junior God Kings dito? Tiningnan kong mabuti at ang mga God King na iyon ay tila hindi mga normal na tao, kundi mga espiritu. Wala silang hininga ng mga demonyo kundi ang natural na hininga ng buhay ng mga espiritong ipinanganak mula sa langit at lupa, kaya kakaiba ang lugar na ito. Talaga bang tuwang-tuwa ka ngayon lang? Tanong ni Mr. Nasa sabik na tanong ni Santiago. Sige, ginang. Namula ang mukha ni Santiago, gayunpaman, iba na ito kumpara dati. Tara na at panoorin natin siyang tatawirin ang kapigatian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1406 na banal na emperador, ang kanyang kapigatian ay ang kalamidad ng pagkalipol ng si Ginang Santiago at G. Muling naabutan ni Santiago si Yusuf Zoc at nang makita niya ang kapighatsang Edmund Frost na dulot nito, muling nagulat ang mag-asawa. Ngayon, talagang ginulat sila ng binata. Ang taong dating nakaharap sa calamity of annihilation ng 2 beses ay talagang itong si Martin Hop. Sinasabing ang mga mabubuhay hanggang sa huli ng kalamidad ng pagkalipol ay mga potensyal na taga-kontrol, ang may pinakamaraming pag-asang maging ganoon, sabi ni G. Nagningning ang mga mata ni Santiago, sa loob ng hindi mabilang na mga taon, mga kababalaghan ang lumitaw sa kaharian ng langit. Sa bawat panahon, hindi mabilang na mga individual ang tumatanggap ng kapalaran na nagtutulak sa kanila upang harapin ang kalamidad na ito, ngunit ang mga nakakarating sa God Emperor Realm ay kakaunti lamang, lalo na ang Divine Lord Realm. Ilang taon na ba naghihintay at naghahanda si Quezon Torres, ang ikatlong anak ng pamilya Torres? Hindi niya sinubukang tawirin ang kapigatian dahil wala siyang tiwala sa kanyang kakayahang magtagumpay. Ang hindi paggawa nito ay nangangahulugan ng kamatayan. At paano naman itong si Martin Hop? Tanong ni Mr. Huminga ng malalim si Santiago at sinabing, mula sa kanyang unang kapigatian ng Diyos, hanggang sa kapigatian ng banal na hari, at ngayon hanggang sa kasalukuyang kapigatian ng banal na emperador, masyadong maikli ang mga pagitan, hindi pa naman 100 taon, di ba? Oo, imposible, imposible. Tanong ni Ginang. Mariin na umiling si Santiago. Gayunpaman, tila imposible ang nakamit niya. Naiisip mo ba siyang nananahan sa katawan ni Carson Schwartz? Naiisip mo ba siya, bilang isang Junior God King, na sunod-sunod na pumapatay ng 3 Superior Divine Masters? Naiisip mo ba siyang makakaubos ng 6 o 700 perlas ng langit ng sabay-sabay? G. Sabi ni Santiago, ang mga ito ay higit pa sa imahinasyon. Sa lahat ng langit at sanlaksang kaharian, marahil ay walang sino man ang kasing lakas niya. Tiyak na magiging dragon ang batang ito, sabi ni Mr. Matatag na ipinahayag ni Santiago. Ginang. Tumanggo si Santiago, may mga bali-balitang may darating na kaguluhan sa kaharian ng langit, babalik na ang mabubuti at masasamang Diyos, at ang 8 dakilang pamilya ay naghahanda, nakikipagtawaran sa kalangitan daw para sa kapalaran upang lumikha ng maraming makapangyarihang kapangyarihan ng dignidad. At mula sa mga karaniwang tao, maraming hindi kilalang mga kababalaghan ang lumitaw. Bumukas ang libingan niyo, ang lupain ng kasamaan ay nagniningning sa pulang liwanag araw at gabi. Mga sakuna, mga kalamidad, ang kaharian sa langit ay nagsisimula ng mapuno ng kaguluhan. Sa ganitong panahon ng matinding kapigatian at kaguluhan, tiyak na may mga taong isinilang upang tumugon sa kalamidad at kapalaran. Hindi maaaring iisang individual lang, marami, kasama na tayo, ang tila biglang tatanggap ng swerte, at mabilis na uusad patungo sa Superior Divine Master. Lahat ay mga palatandaan ng paparating na kaguluhan, mga telas na hinabi sa tela ng tadhana. Maniwala ka na sa buong lupain, marami ang nakatanggap ng kapalaran at tadhana. Ngunit gaano man kalaki ang kapalaran ng iba, wala akong paniniwalang may mas hihigit pa sa taong ito. Naiinggit na sabi ni Santiago. Siya ay isang tunay na tagapagbalita ng malaking kapalaran. Mahal ko,
Nagtagpo rin ang landas natin at ang tadhana. Ang aming pakikipagtulungan sa kanya, ang mga regalong ibinigay namin sa kanya, kahit hindi kami perpektong magkaibigan, magkasama naming naranasan ang mga hirap. Kaya naman, dinalhan niya tayo ng swerte at mga biyaya. Naniniwala akong malapit na tayong magkaanak. Asawa ko, napagtanto ko na, isa talaga siyang halimaw. Paano magkakaroon ng ganitong paraan upang malagpasan ang kapigatian sa mundong ito? Habang nag-uusap ang mag-asawa, hindi sila makapaniwalang tumingin kay Yusuf Zok, na nasa gitna ng kanyang kapigatian. Dahil sa sandaling ito, nilalamon na ni Yusuf Zok ang kapigatian. Ang pinaka-nakakakilabot na calamity of annihilation ay tila walang silbi laban sa kanya, na para bang ang mga asol na kidlat ay mga pandagdag niya, lahat ay nilulunok niya. Mukhang ang calamity of annihilation ay mas maituturing na gantimpala mula sa heavenly daw kaysa parusa, hindi nakakapagtaka na nagawa niyang malampasan ang dalawang calamity of annihilation sa loob ng isang siglo. Mukhang wala rin naman siyang magiging problema sa pangatlong ito. Pakiramdam ko lumalakas ang aura niya, sumisikat ng 100 beses. Kung magpapatuloy ito, kapag natapos na ang kanyang paghihirap, hindi ba't magiging kasing lakas natin siya, o kaya'y makipaglaban sa atin? Hindi naman siguro posible yun, di ba? Walang imposible sa kanya. Huwag mo siyang sukatin gamit ang sentido komon. Dati, sino ang mag-aakalang papatayin niya ang isang Divine Master? At ngayon, isa na naman siyang antas na narating. Mukhang kaya niya talagang makipagkompetensya sa atin, ang Superior Divine Masters, at taglay niya ang innate spiritual treasures, ang God Bow of Shooting the Sun. Kapag natapos na niya ang kanyang paghihirap, susubukan lang natin ito. Gayunpaman, malamang na hindi pa rin siya makakatapat ng 8 dakilang pinuno ng angkan, dahil ang mga Superior Divine Emperor ay nahahati sa 4 na ranggo, at sa totoo lang, kami ay nasa mas mababang antas, habang ang lahat ng 8 dakilang pinuno ng angkan ay may pinakamataas na kalidad. Sige, tingnan natin pagdating ng panahon. Tumigil ang mag-asawa sa kanilang pag-uusap at patuloy na pinagmasdan si Yusuf Zok na dumaranas ng kanyang paghihirap. Ang Divine Emperor Tribulation ay binubuo rin ng 27 kidlat, ang 39 Tribulation, at hinarap ito ni Yusuf Zok ng walang magic treasures, ng walang depensa, hinigop niya ang lahat ng kidlat. Samantala, lingid sa kaalaman ni Ginang, si Santiago at ang kanyang asawa, nang masipsip ni Yusuf Zok ang 8 kidlat, isa pang purple blood bead ang bumukas, na nagdala sa kabuuan sa 70. Sa ika-21 kidlat, isa pang purple blood bead ang bumukas, na umabot sa 71. Sa wakas, pagkatapos ng ika-27 kidlat, habang ang kalangitan ay nagniningning sa bahaghari na liwanag ng kalangitan, ang bilang ng mga purple blood beads ni Yusuf Zok ay umabot sa 72. Ito ay isang napaka-espesyal na numero, at habang nagbubukas ang 70 purple blood bead, ang nag-iisang piraso ng feedback ay bumuhos din sa kanyang isipan. Tumangala si Yusuf Zok sa langit, at sa sandaling ito, wala siyang naramdamang saya, bagkus ay napuno siya ng malalalim na emosyon. Ilang taon na ba ang nakalipas simula nang mabuksan ang kanyang purple blood beads hanggang 72? Kaunti na lang ang kulang niya para sa pagiging perpekto, at isa na siyang Divine Emperor ng Heavenly Realm. Banal na emperador, ang emperador ng mga banal, na nakatataas sa lahat ng mga hari at kalangitan. Balang araw, matatanaw ko ang langit na daw. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Yusuf Zok, naniniwalang darating nga ang araw na iyon para sa kanya. Kasabay nito, muling nagulo ang Heavenly Realm. Maging ang mga lungga ng mga tulisan sa Timog Silangan, ang gitnang 8 dakilang pamilya, o ang iba't ibang mga Diyos na nakakalat sa iba't ibang rehiyon, lahat ay nagulat at tumangala sa langit sa pagkamangha. Ang mga aurora sa kalangitan ay sumisimbolo sa mga kulay ng magkakasunod na kapigatian, at ang ilan na nakakakita sa kulay at kapal ng mga aurora ay alam na ang mga ito ang mga mapalad na liwanag pagkatapos maging isang banal na emperador. Nangangahulugan ito na ang taong 2 beses na tumawid sa catastrophic successive tribulation sa nakalipas na siglo ay, pagkatapos lamang ng 7 o 8 taon, ay umakyat upang maging isang Divine Emperor. Sino ang taong ito? Marami sa mga karaniwang tao ang walang ideya tungkol sa pinagmulan ng taong iyon, ngunit ang 8 dakilang pamilya ay may hinala, naniniwalang may 70% posibilidad na ang individual na ito ay si Martin Hop,
ang orihinal na pangalan ay Yusuf Zoc, na umakyat mula sa mababang kaharian. Sinusuway ng lalaking ito ang kalangitan. Sina Jagger Torres mula sa pamilyang Torres, Brooks Burger mula sa pamilyang Burger, at iba pang mga lihim na pinuno ng 8 dakilang pamilya ay nagkukubli sa isang timog silangang lokasyon ng mga sandaling iyon. Gayunpaman, lahat ng 8 nilang mga mukha ay hindi magandang tingnan. Noon, itinaguyod ni Jagger Torres na huwag munang patayin ang mga bandido kundi ang lipulin ang lalaking ito. Hindi siya sinang-ayunan ng nakararami dahil naniniwala ang iba na si Martin Hop ay hindi naman gaanong nagbabanta. Pero ngayon, tila kung patuloy na lalakas si Martin Hop, lahat ng mga bandido na pinagsama-sama ay hindi magiging kasing gulo niya, tama ba? Manatili muna kayong magtago, huwag kayong kikilos, at maghintay kayo ng utos mula sa aming angkan. Naniniwala akong may mga bagong order na paparating. Mungkahi ni Jagger Torres. At nang maglaho ang mga aurora, bigla na lamang, isa na namang kumpol ng mga aurora ang nagliwanag sa kaharian ng langit, na kumakalat sa kawalan. Ano na naman ang nangyayari? Natigilan ang lahat ng tao sa Heavenly Realm. Ngunit pagkatapos, isang taong may kaalaman ang sumigaw sa gulat, hindi ito ang mapaminsalang aurora ng isang banal na emperador, ito ang mapaminsalang aurora ng isang banal na Panginoon. May isang taong nakatawid sa malubhang paghihirap ng isang banal na Panginoon, at tila sa buong mundo, iisang tao lamang ang maaaring magdulot ng ganitong uri ng mapaminsalang aurora ng banal na Panginoon. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang ikatlong anak ng pamilya Torres, na kilala bilang Landon Torres. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1407 sigla nakita rin ni Yusuf Zoc ang makukulay na aurora sa kalangitan at labis siyang namangha. Sa panahong ito, si Ginang. Parehong umakyat sina Santiago at matandang Santiago, na parehong gulat. Katatapos lang nilang pag-usapan ang pagdating ng magulong panahon sa Heavenly Realm, kung saan hindi mabilang na tao ang makakatanggap ng kaukulang kapalaran, at pagkatapos nilang mag-usap, nangyari ito. Walang duda na si Landon Torres ito mula sa pamilya Torres. Huminga ng malalim si matandang Santiago. Sino pa kaya iyon? Tanong ni Mrs. Naiinis na sabi ni Santiago, kapag si Landon Torres ay umahan na sa paggalang, ang kanyang lakas ay hindi na mababa kaysa sa atin, na magdaragdag ng isa pang napakalakas na presensya sa kaharian ng langit. Si Landon Torres ba? Matagal nang alam ni Yusuf ang tungkol kay Landon Torres mula sa mga alaala ni Gail Burger, ngunit hindi niya kailanman inakala na talagang susuwayin ni Landon ang kalangitan. Kamakailan lamang siya naging isang banal na emperador, habang si Landon ay dinakila. Dapat malaman ng isa, tiniis niya ang breaking chain calamity, kaya ang pagiging maluwalhati ay tunay na maghahari sa buong mundo. Masasabing, ang susunod niyang hakbang ay ang pagkontrol sa lahat. Ang iba ay maaaring hindi naman kinakailangang makakuha ng kontrol, ngunit ang ikatlong anak na ito ng pamilya Torres ay tiyak na may pag-asa. Sana hindi tayo maging magkaaway, buntong hininga ni Yusuf sa kanyang puso, dahil ang bulag na batang si Yusuf ay kasama pa rin ni Landon, na siyang tumulong nga sa kanya noon. Kahit na tinulungan din niya si Landon, sa hindi niya namamalayang paraan, ayaw niyang maging kaaway ni Landon, at ayaw rin niyang magkaroon ng anumang alitan sa hinaharap. Martin Hop, halika na. Tingnan ko kung gaano kalakas ang kapangyarihan mo. Nabalitaan ko na noong ikaw ay isang Divine King, kaya mo nang pumatay ng isang Divine Master. Ngayong isa ka ng banal na emperador, tingnan natin kung matatalo mo ako, isang nakatataas na banal na maestro. Tanong ni Ginang. Sabik na subukan si Santiago, habang hinihimas ang kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, sa puso niya, si Yusuf ay umangat sa antas niya, hindi na siya minamaliit. Sige, kung gayon, hawakan mo ang aking palad, kamay ng kataas-taasang langit. Walang anumang babala, si Yusuf ay sumugod na parang kidlat. Kung may dumating na isang mahusay na sparring partner, isang taong kayang sumubok sa sarili niyang lakas, paano niya mapalampas ang pagkakataong iyon? Kaya, tulad ni Ginang, bumagsak ang mga salita ni Santiago, ang kanyang kamay ng kataas-taasang langit ay nakadiin na kay Ginang. Dibdib ni Santiago. Ang galing, Ginang. Malakas na sigaw ni Santiago, iwinaksi ang palso at sumuntok gamit ang palad. Boom! Kasabay ng isang malakas na tunog, nagbanggaan ang kanilang mga palad,
at agad na nalikha ang malalaking pagbabago-bago ng enerhiya, na nagpatag sa mga nakapalibot na bundok, habang si Mrs. Napaatras si Santiago ng 2 hakbang, si Yusef ng 8 hakbang. 6 na hakbang ang pagkakaiba. Napakalakas, para maitulak ako pabalik. Ginang. Pinuri ng husto si Santiago. Bahagyang ngumiti si Yusef. Tama na, haha, tapusin na natin yan. Tumawa siya ng mahina, at tila hindi naman siya nasaran ng loob ng mapa-atras siya ng 8 hakbang, bagkos ay tila natuwa siya. Hindi, kailangan mo ring kunin ang isa sa mga palad ko, sa pamamagitan lamang ng pagkuha mo ng palad ko talaga masusukat ang lakas mo. Sabi ni Ginang. Hindi pinakawala ni Santiago si Yusef dahil ramdam niya ang malakas na opensiba ng palad nito ngunit hindi nito ipinapakita kung kaya niyang tiisin ang hampas ng palad ng isang iginagalang na tao, kaya't sumugod din siya ng walang anumang babala. Ang kanyang palad ay napakabilis, parang kidlat, sinisiksik ang espasyo sa isang iglap, at nang bumababa ang kanyang boses, ang kanyang palad ay malapit nang lumapag sa dibdib ni Yusef. Sa langit na nasasakupan, buzz, sa kritikal na sandaling ito, lumitaw ang langitong saklaw ni Yusef, at si Ginang. Parang papasok sa malalim at malubog na dagat ang palad ni Santiago, at may malakas na resistensya na pumipigil sa kanyang palad na sumulong. Habang inihahambing si Yusef, bahagya siyang ngumiti, umatras ng isang hakbang, at agad na lumayo. Nabigo ang pagtatangka niyang saktan si Yusef. Hindi kayang tamaan ng isang palad mula sa isang iginagalang na figure ang isang banal na emperador. Agad na napansin ang kahusayan. Ano? Paano iyon posible? Iyan ang kataas-taasang langit na nasasakupan, hindi napigilan ni matandang Santiago ang mapabuntong hininga, tanging ang kataas-taasang langit na nasasakupan lamang ang maaaring maging dahilan upang hindi makita ng kanyang asawa. Ibig sabihin, ang kapangyarihang langit na kontrolado ni Martin Hop, na isa lamang Junior Divine Emperor, ay mas dakila at mas malakas kaysa sa kanila. Sige, kayong dalawa, kailangan kong pumasok sa isang meditation retreat sandali, Palm. Dahil kakaabante lang, kailangan ni Yusef Zoc na magpakatatag at tuklasin ang mga bagong divine skills na taglay niya, kaya bumalik siya sa bundok Zumi na may ngiti at isang kamao na pagsaludo sa mag-asawa. Gaano na siya kalakas ngayon? Bakit hindi siya maabot ng tama ng palad ko? Tanong ni Mrs. Gulat na gulat pa rin si Santiago, lubos na nalilito. Masasabi lamang na sinuwi niya ang kalangitan. Kahit ang isang superior divine master sa pinakamababang antas ay wala nang makakalaban sa kanya ngayon. Mr. Antong hininga si Santiago, sabay iling. Emph. Kakatwa, halimaw. Sabi ni Ginang. Ilang beses na nagmura si Santiago. Samantala, bumalik si Yusef Zoc sa mga bundok sa likuran ng bundok Zumi at ipinagpatuloy ang kanyang pagmumuni-muni. Matapos marating ang isang bagong larangan, napagtanto niya na siya ay naiiba sa iba. Matapos maging isang Divine Emperor, tila umabot sa isang bagong antas ang kanyang mental na kalagayan, tinitingnan ang mga bagay sa mundo bilang walang kabuluhan at ang kanyang isipan ay naging mas malawak. Isang soberano ang naguutos ng may maringal na dignidad, ang kanyang puso ay sumasaklaw sa 4 na karagatan. Bukod dito, hindi lamang siya isang ordinaryong Divine Emperor, nakapagbukas din siya ng 72 purple blood beads at nakapagsanay ng kataas-taasang sining ng paglinang sa Diyos, kaya naman ang kanyang pag-unlad ay isang malaking hakbang pasulong. Kasabay nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding emosyon. Matapos umakyat sa Heavenly Realm mahigit 100 taon na ang nakalilipas, nakamit na niya ngayon ang katayuan bilang Divine Emperor. Ang 100 taon na ito ay parang isang kakaibang paglalakbay, mula sa pagiging simple at pagsisikap na mabuhay, hanggang sa kalaunan ay pag-akyat sa pinakamataas na antas. Siyempre, alam din niya na walang katapusan ang paglilinang, palaging may mas mataas na bundok na aakyatin, kaya hindi pa rin siya nangangahas na maging pabaya o mag-angkin na siya ang pinakamahusay sa mundo. Tingnan natin kung anong klaseng divine ability ang may dudulot sa akin ng pagbubukas ng 72 purple blood beads. Nabasa ni Yusef Zoc ang malalim na nakaukit niyang mga alaala at maingat na sinimulang suriin. Enerhiya. Nakita niya ang mga salitang ito sa isang tingin pa lang. Ito ang pagpapakilala, kaya naman labis siyang namangha dahil ang tinatawag na vital energy ay isang bagay na taglay kahit ng mga unformed cultivator,
kahit na ang mga walang core formation sa mortal world. Parang mga nagsasagawa ng qigong sa mortal world, na kayang gumamit o maglabas ng mga daloy ng true qi, ito ay vital energy. At ngayon, ang feedback mula sa 72 blood beads ay lumabas na vital energy. Taglay ang pag-aalinlangan, nagpatuloy siya sa pagbabasa. Hindi tinatalakay sa pambungad na bahagi kung paano maglinang ngunit inilalarawan nito na kapag ang mundo sa paligid, na siyang kanyang dagat na jade at asol na langit, ay walang humpay na pinapakain ng lilang ulan. At ang 5 elemento ay unti-unting nakumpleto, ang mga bundok ay may espiritu, ang lupa ay may espiritu, lahat ng tao ay may espiritu, ang mundong ito, na lumilitaw sa dilim, ay magiging sarili nitong kaharian, malaya mula sa kontrol at jurisdiction ng makalangit na Dao, dahil ito ang kaharian ng iyong kaluluwa. At ang kahariang ito, dahil sa walang humpay na pag-aalaga ng lilang ulan, ay nakapag-ipon ng walang katapusang enerhiya sa loob ng hindi mabilang na taon. Ano ang walang limitasyong mahalagang enerhiya? Ito ay Chaos Chi, Patrick Cruz's Chi, True Chi, Spiritual Energy, Immortal Chi, Divine Chi, at iba pa, isang kolektibong pangalan para sa lahat ng uri ng daloy at puwersa ng enerhiya. Lahat ng bagay sa mundo, hindi kayang wala ang karakter na Yuan. Tanging ang Yuan lamang ang simula, ang mahalagang enerhiya ay isang sinaunang kapangyarihang umiiral sa pagitan ng pagbuo at kawalan ng pagbuo ng mundo. At ang ganitong uri ng kapangyarihan, ang pinakamalakas sa pagpatay. Siyempre, mawawala ang ganitong uri ng kapangyarihan, dahil sa pagbuo ng mundo, mawawala rin ang ganitong uri ng mahalagang enerhiya, at kakaunti ang makakagamit ng ganitong uri ng mahalagang enerhiya. Gayunpaman, kayang gamitin at iimbak ng mga purple blood beads ang ganitong uri ng panandaliang mahalagang enerhiya na ipinanganak sa pagitan ng langit at lupa. Ang enerhiyang ito ay panandalian lamang, hindi ito nagtatagal, ngunit sa maikling presensya nito, kung magagamit at maiimbak mo ang mahalagang enerhiyang ito ay magiging isang pangunahing sandata. Hindi lahat ay maaaring magkaroon ng ganitong uri ng armas. Ayon sa impormasyong naitalang sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng mahalagang enerhiya, mabubuksan ng isang tao ang langit at mabibiyak ang lupa. Pagkatapos, ay detalye ng mga tala kung paano damhin ang pagkakaroon ng mahalagang enerhiya at kung paano ito kunin at gamitin. Binasa ito ni Yusuf Zok ng ilang beses at pagkatapos ay agad na inilubog ang kanyang banal na kamalayan sa dagat na jade at asol na langit. Kasunod ng paliwanag sa impormasyon, tahimik niyang naranasan at naramdaman kung tunay ngang umiiral ang mahalagang enerhiya. Kung kaya nga niyang pukawin ang mahalagang enerhiya mula sa Jade Sea at Blue Sky, mas lalo siyang lalakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1408 gusto kong kunin ang nobye sa loob ng maraming taon, ang dagat na asol at langit na ulap ay patuloy na binabaha ng lila na ulan, dahil sa tuwing bubuksan ni Yusuf Zok ang mga lila na kwintas ng dugo, ang karamihan ay hindi nagbibigay ng anumang puna kundi sa halip ay direktang magta-transform sa lila na ulan, kabilang ang 3 na binuksan niya sa pagkakataong ito, 2 sa mga ito ay naging ulan na nagpapalusog sa lupa. Ang Primal Chi ay isang di nakikitang presensya, na kahit ang mga ordinaryong tao ay hindi mararamdaman. Ang pagsilang ng Primal Chi ay naganap bago pa man mabuo ang langit at lupa at noong nagsimula pa lamang itong likhain isang daloy ng enerhiya mula sa simula, kung saan ang Primal ay tumutukoy sa simula, na kilala rin bilang Chi ni Ben Berry. Kasunod ng paraan ng operasyon sa impormasyon, nakipag-ugnayan si Yusuf Zok sa langit at lupa sa pamamagitan ng mga purple blood beads at inactivate ang Eye of Heaven, pinahiran ito ng Essence Blood. Sa sandaling dumampi ang Essence Blood sa Eye of Heaven, biglang nakakita ang kanyang ikatlong mata ng isang makulay na enerhiya na hindi pa niya nakita noon. Ito ay isang agos ng berdeng chi, napakahina, inaanod sa kalangitan, gumagala sa buong mundo, tila nagpapalusog din sa dagat na asol at langit na may ulap. Ninakaw. Ang liwanag ng Eye of Heaven ay tumagos sa manipis na patong ng berdeng chi, at pagkatapos ay mabilis na nagtagpo ang berdeng chi patungo sa kanyang Eye of Heaven, sinusundan ang landas patungo sa kanyang isipan, at bumulusok sa mga purple blood beads. Gayunpaman, sa sandaling tumagos ito sa mga purple blood beads, agad na naipakita ng mga beads ang berdeng chi pabalik sa dagat ng kamalayan ni Yusuf Zok,
na pumapasok sa kanyang brow chakra. Ito ay isang proseso ng transmisyon na nangangailangan ng mga purple blood beads bilang isang medium. Kung wala ang mga ito, hindi lamang tunay na hindi maa-absorb ng isang tao ang chi na ito, kundi agad din itong madudurog ang iyong utak. Tanging sa pamamagitan lamang ng mga purple blood beads maaaring ma-neutralize ang chi ni Benberry, dahil kung wala ang mga ito, walang makakakontrol sa kataas-taasang enerhiyang ito. Sizzle sizzle sizzle, parang isang tubo, o marahil mas katulad ng isang baterya, ang berdeng Benberry chi mula sa Blue Sea at Cloud Sky ay patuloy at mabilis na pumasok sa kanyang brow chakra sa pamamagitan ng purple blood beads sa kanyang isipan. Pagkatapos lamang ng halos 6 na paghinga, may mahinang kalabog, mula sa brow chakra ni Yusuf Zok, at umangat siya ng isang antas, mula sa pagiging Junior Divine Emperor ay umakyat na siya sa pagiging Mid-Level Divine Emperor sa loob lamang ng ilang paghinga. Ito ay isang bagay na hindi kailanman pinangarap ni Yusuf Zok. Gayunpaman, ang pagdagsa ng berdeng enerhiya ay tumagal lamang ng halos 10 hininga bago tuluyang naubos ang lahat ng berdeng Benberry chi sa Blue Sea at Cloud Sky, at naipon ng buo sa kanyang brow chakra. Kahit na naipon na ito sa kanyang brow chakra, ang berdeng Benberry chi ay tila hindi tugma sa iba pa niyang enerhiya, kakaibang umuukit ng isang maliit na espasyo sa loob ng kanyang brow chakra at itinatago ang sarili sa kaibuturan. Iyon lang ba? Medyo hindi nasiyahan si Yusuf Zok, parang medyo kulang ang chi ni Benberry, kahit na nakaimbak ito sa brow chakra, halos kasing dami lang ito ng isang mangkok ng tubig. Siyempre, iyan ay kung ikukumpara sa kanyang dagat ng kamalayan, bukod sa enerhiya sa loob ng dagat ng kamalayan, ang Benberry chi ay parang isang mangkok ng tubig sa isang karagatan, ang dalawa ay walang kapantay. Bukod sa pag-angat ng kanyang cultivation level, hindi rin nakaranas si Yusuf Zok ng iba pang abnormalidad. Ang alam lang niya ay ayon sa impormasyon, ang primal chi na ito ay maaaring gamitin upang saktan ang iba. Nasa kanya na kung paano ito gamitin, kaya niyang direktang gawing energy blade ang primal chi, o gawing energy palm o kamao, o kaya'y palakasin pa ang kanyang divine techniques gamit ito. Kung paano niya gustong gamitin iyon ay buo niyang desisyon. Subukan ko ba? Medyo natukso si Yusuf Zok dahil ang paglalarawan ng primal chi sa impormasyon ay tila masyadong mahirap paniwalaan, kaya medyo hindi pa rin siya makapaniwala. Mas mabuting huwag mo nang subukan, kaunti lang naman talaga yan, kung tutuusin. Ang bagay na ito ay minsanan lamang gamitin, kapag nagamit na, hindi na ito maaaring palitan pa. Mas mabuting iligtas na lang natin, pilit na pinigilan ni Yusuf Zok ang kanyang kuryosidad, at nagtiwala rin siya na hindi siya lalakuan ng mga purple blood beads, kaya nagpa siya siyang iris herba ang Benberry chi para magamit sa hinaharap. Tama, kaya ko nang gumawa ng mga Divine Emperor ngayon, at ang mga gagawin ngayon ay pawang mga mid-level Divine Emperor. Kaya gagawa ako ng 1,000 mid-level Divine Emperors at pagkatapos ay tatanggo sa undeveloped city. Pagkasabi nito, agad na ginamit ni Yusuf Zok ang Dew of Creation sa likurang bundok. Gayunpaman, habang si Yusuf Zok ay nasa proseso ng agarang paggawa ng 3 mid-level Divine Emperors gamit ang 3 kislap, nagkataong nakita niya si Mrs. Sina Santiago at matandang tao ay lumilipad patungo sa kanya. Sa simula, ang dalawa ay lumilipad palapit na may ngiti sa kanilang mga labi upang mag-usap, ngunit nang makita nila si Yusuf Zok na pamitik ng kanyang mga daliri at ginawang Divine Emperor ang isang dahon ng damo, sa sobrang takot nila ay muntik na silang mahulog mula sa langit. Nanlaki rin ang kanilang mga mata, at walang tigil ang panginginig ng kanilang buong katawan. Kung matatanggap ng isang tao ang iba't ibang pamamaraan at himala na ipinakita ni Yusuf Zok noon, ang kakayahang lumikha ng mga tao mula sa kawalan, at higit pa rito, lumikha ng mga banal na emperador, ay sadyang napakahirap tanggapin. Lumilikha ng isang banal na emperador mula sa kawalan. Sa mundong nasa ibaba, kahit ang makalangit na daw ay maaaring walang ganitong kapangyarihan, tama ba? At ganoon din ang mga controller na iyon, hindi na lamang ito sakop ng divine skills, kundi lumawak na sa lumikha, o iba pa. Kaya naman, hindi nila ito katanggap-tanggap, ang eksenang ito ay sadyang nakakatakot at nakakakilabot. Kuya, hipag, nandito na pala kayo. Nang makita ang magkasintahan na walang tigil na nanginginig, alam ni Yusuf Zok na natatakot sila,
kaya tumayo siya at binigyan sila ng kamao at palad na saludo. Hindi gumanti ng pagpupugay ang magkasintahan ngunit nakatitig pa rin sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Hehe, bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Wala lang talaga, nagkataon lang na nakuha ko ang banal na tubig, para makalikha ang banal na tubig ng mga tao. Tapos ganito ang nangyari, hindi nakakagulat, normal lang naman iyon. Hindi, ang banal na tubig na iyan ay nasa loob ng iyong katawan, kaya ang mga taong nililika mo ay nagbabago-bago kasabay ng iyong antas ng paglilinang, tama ba? Tanong ni Ginang. Malakas na sabi ni Santiago. Eksakto, pero sikreto ito, mga kapatid, dapat niyong itago ito para sa akin. Sa pagkakataong ito, huminga ng malalim ang magkasintahan at mabilis na pinilit ang kanilang mga sarili na kumalma, habang nagpalitan ng tingin. Ikaw. Ano na ang susunod mong gagawin, nandito ka na lang ba para magbaril ng mga bandido? Tanong ni Mrs. Bahagyang nagbago ang boses ni Santiago sa sandaling ito, dati, mayroong kaunting kawalan ng respeto o pagmamaliit kay Yusuf Zoc, ngunit ngayon, si Yusuf Zoc ay umangat sa isang kaharian na hindi nila maabot, kaya't sa hindi namamalayang paraan, kapwa siya at si Mr. Nakaramdam si Santiago ng takot at pagkamangha para sa kanya. Mga bandido ng tren, plano kong bumuo ng ilang libong Divine Emperor, pagkatapos ay pamumunuan ko ang mahigit 3 milyong kapatid ko para salakayin ang unyielding city. Atakehin ang matatag na lungsod. Para saan? Gulat na bulalas ng mag-asawa. Malamang na ang isang babae ay, hindi, siguradong pakakasalan ko si Micah Berger sa loob ng mahigit 1 taon, kaya kailangan ko itong pigilan at iligtas siya. Aagawin mo ba ang isang nobyo mula sa pamilyang Berger? Tanong ni Ginang. Santiago at G. Muntik nang himatayan si Santiago, at muli, sila ay nabalisa. Baliw na baliw itong si Martin Hop, talaga namang baliw. Mangagaw ng nobyo mula sa pamilyang Berger. Sino ba naman sa mundo ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay? Oo, kailangan ko siyang agawin, pero kuya at hipag, huwag kayong masyadong magtagal sa bundok ng Blue Sea at Cloud Sky. Sa hinaharap, maraming tao ang masasaktan ko, na maaaring magdulot sa iyo ng pagkakasala. Mas makabubuti pa na humanap kayo ng isang liblib na lugar para magkaanak, at hangad ko ang inyong kaligayahan. Pagkatapos magsalita, yumuko ng malalim si Yusuf Zoc sa mag-asawa. Ginang. Tinaas ni Santiago ang kanyang kilay, at si Mr. Naantig din si Santiago. Nagbibiro ka ba? Natatakot kaming madamay ka. Sino ka sa tingin mo? Wala kaming kinatatakutan, papunta kayo sa unyielding city, tama ba? Sasama rin kami, at siya nga pala, kailangan ba ng bagong pinuno ang Blue Sea at Cloud Sky Mountain? Ilagay mo kami sa listahan, sasali kami. Hehe, hindi naman masama, parang masarap talagang sumali para maging bandido. Tanong ni Mr. Nakakagulat na ang iniisip ni Santiago ay katulad ng sa kanyang asawa. Sa sandaling ito, sabay na nagpa siya ang magkasintahan na makihalubilo kay Martin Hop. Tiyak na magdadala sa kanila ng mas maraming kayamanan at mas malalaking benepisyo ang taong ito na lumikha sa kanila sa hinaharap. Kung pinalampas nila ang pagkakataong ito ngayon, baka mas lalo pa silang mawalan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1400 at siyam ang hukbong matuwid ay may emperador pagkalipas ng 6 na buwan, sa bundok Zumi. Mahigit 3 milyong bandido ang nagtipon sa ibabaw ng plaza, habang ang mga nakaupo sa plataporma ay kinabibilangan ng pinunong si Yusuf Zoc, ang pangalawang pinuno, si Kasede, ang kaliwang tagapagtanggol na si G. Santiago, at ang tagapagtanggol ng kanan na si Ginang. Santiago. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Ginang. Nagsimula nang lumaki ang tiyan ni Santiago, lumabas na tunay nga siyang buntis. Bukod dito, ang dalawa ay tunay na sumama sa bundok Zumi bilang mga bandido, ngunit hindi sila binigyan ni Yusuf Zoc ng anumang ranggo dahil kahit paano niya ito ayusin, magiging hindi patas ito sa kanila, kaya sila ay naging kaliwa at kanang tagapagtanggol na lamang. Dahil sa dalawang superior divine master na nagsisilbing tagapagtanggol, ang moral ng bundok Zumi ay lubos na tumaas sa loob ng kalahating taon na ito. Hindi nagmadali si Yusuf Zoc papunta sa Nonjo City, dahil si Mr. Sinabi ni Santiago, sa pamamagitan ng pintuang space-time,
3 araw lamang ang aabutin para makarating doon, kaya naman, walang saysay ang pagpunta roon ng maaga. Nanatili si Yusuf Zok sa bundok Zumi, lumikha ng mga Diyos at personal na nagsagawa ng brainwashing. Ngayon, ang mga tulisan ng bundok Zumi ay napuno ng sigasig at pagmamahal, sinasamba ang pinuno bilang tagapagbigay ng immortalidad. Naniniwala sila na kayang gawin ng pinuno ang lahat at pamumunuan sila sa pagbuo ng isang bagong mundo. Walang magawa, ang pinuno ay sariling anak ng lumikha, gaya ng kanilang nakita mismo, sa makatuwid, ang pinuno ay isang Diyos sa mga Diyos. Ang pagtitipon ngayon ay isa ring inspeksyon ng militar bago umalis. Sa pinakaharap ay nakatayo ang 3,000 intermediate divine emperors. Sa magkabilang panig, mayroong kabuuang 65,000 banal na hari, at ang 3,000,000 bandido ay sumasakop sa gitna, kung saan ang pinakamataas na antas ng cultivation ay ang mga banal na hari, na sinusundan ng mga mababang antas na banal na tao at mga panggitnang banal na tao. Gayunpaman, huwag maliitin ang mga bandidong ito na mababa ang antas ng cultivation, pagkatapos ng mahigit 1 taon ng brainwashing, taglay nila ang makabuluhang kakayahan sa pakikipaglaban at mapanirang kakayahan. Kung sakaling malamig na uutusan ni Yusuf Zok ang isang tao na magdala ng pakete ng pampasabog sa isang suicide attack, susugod ang mga ito ng walang pangalawang salita, dala ang pakete ng pampasabog. Ito ang tagumpay ng brainwashing, hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kanilang antas ng cultivation, kahit walang mga pakete ng explosibo, ang bawat tao ay mayroon pa ring ilang thunder charms o fire charms. Sa loob ng kalahating taon o higit pa, sina Yusuf Zok at Mr. Hindi rin tamad ang mag-asawang Santiago, na gumagawa ng mga panimulang ngunit lubhang nakamamatay na mga anteng-anteng para ipamahagi. Ang mga taong ito, sa hinaharap, ay papasok sa Non-Joe City o Eternal City dala ang mga anteng-anteng na ito. Kapag inilabas ni Yusuf Zok ang huling utos sa pag-atake, kailangan lang nilang ikalat ang mga anteng-anteng sa mga sulok ng lungsod, at maaaring maduraj ang buong lungsod. Kaya naman, si Yusuf Zok ay lubos na nasisiyahan at kontento sa kasalukuyang mga tagumpay. Bago tayo umalis, magbigay muna tayo ng ilang perks. Malakas na deklarasyon ni Yusuf Zok mula sa plataporma ng inspeksyon ng militar, Kasedey, ilabas mo ang mga perks. Oo, malakas na tugon ni Kasedey, sa kaagad na nagutos na ilabas ang mga perks. Pagkatapos, humigit kumulang ilang libong porter na may dalang mga poste ang pumasok sa ibaba ng plataporma ng inspection, sa loob ng mga posteng iyon ay naroon ang mga dakilang banal na peach. Mga divine peaches sila, Diyos ko, ang banal na mga peach ng pamilyang Goodman. Hindi pwede, paano naman ganito karami? 3,000,000 bandido ang nabigla sa napakaraming divine peaches, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Isa para sa bawat tao, kumain ka na, at pagkatapos kumain, maaaring maramdaman ng ilan sa inyo ang paparating na mga paghihirap, pagkatapos, kapag nalampasan na ninyo ang mga paghihirap, sabay-sabay tayong aalis. Pagkatapos kainin ang Great Divine Peaches, marami sa antas ng Divine Person ang malamang na makapasok sa God Realm, at ang mga nasa God Realm ay maaari pang umangat sa antas ng Divine King. Ito ang regalong ibinibigay sa kanila ni Yusuf Zok, at isa pang paraan para sila ay lumakas. Nagsimula na ang pamamahagi ng mga Divine Peaches, kasunod nito ay agad na nagsimulang kumain ang mga tao. Di nagtagal pagkatapos nito, maraming individual ang nakaramdam ng paparating na mga kapigatian. Ngumiti lang si Yusuf Zok, isang 3,000,000 malakas na hukbo ng mababanggas na sundalo, paano niya hindi maaabot ang reputasyon ng kilalang-kilalang si Yusuf kung hindi sila ang lumilikha ng kaguluhan. Matapos ang 3 araw na abala at paghihintay, marami sa mga nakadama ng kanilang mga paghihirap ang matagumpay na nalampasan ang mga ito. Ang tagumpay sa pagtawid sa mga kapigatian ay nakakagulat na umabot sa 100%. Dapat mong malaman na hindi lahat ng tao sa mundo ay napakatalentado, at hindi lahat ay matagumpay na makakapagtagumpay sa paghihirap. Sa kaharian sa langit, maraming tao ang hindi man lang makadaan sa kapigatian ng Diyos, at ang hindi paggawa nito ay normal lamang. Pero sa pagkakataong ito, lahat ng nakaramdam ng kanilang mga tribulation number ay nakatawid. Siyempre, salamat na rin ito kay Yusuf Zok na laging nasa lahat ng dako. Dahil sa tuwing makakakita si Yusuf Zok ng isang taong nahihirapan sa kanilang kapigatian,
agad siyang susugod sa ilalim ng kulog na kapigatian upang protektahan sila. Sa ganitong paraan, bagamat maraming tao ang hindi kayang malampasan ng matagumpay ang kapigatian ng mag-isa, pilit silang tinulungan ni Yusufzok. Kaya naman, sa loob ng ilang panahon, ang prestihiyo ni Yusufzok ay umabot sa sukdulan ng pag-angat. Kahit ang mga hindi dumaan sa kapigatian ay naramdaman at hinangaan siya, lalo na ang mga tinulungan niyang malampasan ang kanilang mga bilang ng kapigatian. Pagkalipas ng 3 araw, tinipon ni Yusufzok ang lahat, kasama na ang napakalaking longevity, sa Blue Sea at Cloud Sky dahil malapit na siyang umalis. Ang Mount. Nawalan ng laman si Zumi, si Yusufzok, si Ginang Santiago, at si matandang Santiago ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Zumi at tumingin sa ibaba. Ibabalik mo pa ba sila rito sa hinaharap? Tanong ni Ginang. Biglang tanong ni Santiago. Hindi ko alam. Wala akong tahanan sa kaharian ng langit, marahil ay babalik talaga ako. Bumantong hininga si Yusufzok. Sa totoo lang, matagal na akong pagod sa mga araw ng pakikipaglaban at pagpatay, lalo na sa pagpatay. Minsan, ayoko talagang pumatay, pero wala akong ibang pagpipilian. Umaasa rin ako ng lubos na ang lahat ng aking mga kapatid na sasama sa akin sa gitnang rehiyon ay makakabalik ng buhay. Hehe, alam na namin, sabi ng mag-asawa habang tumatango. Siya nga pala, kahapon ay may nagpadala ng sulat mula sa Southeastern Righteous Army Alliance, na nag-aanyaya sa inyo na sumali sa Righteous Army Alliance. Tanong ni Ginang. Biglang sabi ni Santiago. Oh, matalim na tinaas ni Yusufzok ang kanyang mga kilay. Ginang. Paliwanag ni Santiago, bagamat ang iyong mount kasing ligtas ng isang nakasarang lalagyan ng Zumi, may mga impormasyon pa ring lumalabas. Ang Southeastern Righteous Army at ang 8 Great Families ay maaaring may ilang kaugnay na impormasyon, ngunit kung gaano karami ang kanilang naunawaan ay hindi pa tiyak. Hehe, hukbong matuwid. Ngumiti si Yusufzok, parang alyansa ng mga bandido, di ba? Kung nagre-rebel sila, hindi pa rin sila matatawag na mga bandido, di ba? Kaya pinangalanan nila itong hukbong matuwid. Ginang. Nagkibit balikat si Santiago. Talaga bang nasa hukbong matuwid ang mga Thunderbolt beads? Biglang tanong ni Yusufzok. Pumunta talaga siya, pero umalis din naman. Sabi ni Ginang. Sabi ni Santiago, si Thunderbolt beads ay isang taong likas na mahilig mag-isa. Walang nakakaalam kung nasaan siya, pero hawak niya ang nominal na titulong Thunderbolt God General, na may upuan. Sino ang may hawak ng huling desisyon sa hukbong matuwid? Tanong ni Yusufzok na may pagtataka. Hindi ba't dapat mayroong isang hierarch ng alyansa? May 5 magagaling na hierarch ng alyansa, sagot ni Ginang. Santiago, Ghost Roth, Sofia Nelson, at iba pa, at saka mahigit 100 God General, tulad halimbawa ng Thunderbolt God General. 5 magagaling na hierarch ng alyansa. Paano naglalabas ng mga utos? Kumunot ang noo ni Yusufzok, kung mayroong 5 alliance hierarchs, kahit na mayroon silang kapangyarihan sa pakikipaglaban, tiyak na isa silang magulo na grupo dahil hindi nila masisiguro ang pagkakaisa sa kanilang mga utos. Siyempre, may sistema para sa pag-isyo ng mga utos. Mayroong pangkalahatang pinuno ng hukbong matuwid na inihalal ng 5 dakilang hierarch ng alyansa, na tinatawag nilang anak ng langit. Kung ang 5 hierarch ng alliance ay may magkakaibang opinyon, ang anak ng langit ang gagawa ng tiyak na desisyon, at dapat sumunod ang lahat. May ganoong tigire. Tumawa si Yusufzok, isa lang sigurong papat kung ganoon. Ginang. Umiling si Santiago, noong una, inakala ng lahat sa labas na isa siyang papat na itinataguyod ng 5 dakilang alliance hierarchs, para lang sa palabas. Pero kalaunan, may lumabas na impormasyon na ang anak ng langit na ito ay hindi isang papat. May mga bali-balita na isa lamang siyang low-level Divine Master, pero wala sa 5 dakilang Alliance Hierarchs ang makakatalo sa kanya ng mag-isa, at ang taong ito ay nagtataglay din ng isang likas na espiritual na kayamanan. Gayunpaman, ang pinagmulan ng taong ito ay misteryoso, ang mundo sa labas ay kilala lamang siya bilang anak ng langit, ang kanyang partikular na pagkakakilanlan ay malamang na alam lamang ng 5 dakilang Alliance Hierarchs at ng mga God Generals na iyon. Ganoon ba? Hindi napigilan ni Yusufzok na itaas ang kanyang kilay. Sa panahon ng kaguluhan, lumilitaw ang mga bayani,
hindi nakakagulat na ang mga walang kapantay na talento ay lumilitaw sa lahat ng dako, sabi ni Ginang. Walang pakialam na sabi ni Santiago. Ang tagal mo nang nagsasalita, pero hindi mo pa rin sinasabi kung gusto mong kontaken ang hukbong matuwid o sumama sa kanila. Tanong ni matandang Santiago mula sa gilid dahil naghagis ng sanga ng olibo ang hukbong matuwid. Tatanggapin ba nila ito o hindi? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1410 ang tugon mula sa bundok Shumi, tanggapin o hindi. Ginang. Tumingin din si Santiago kay Yusuf Zoc, dahil siya ang pinuno ng grupo. Kung magdesisyon siyang makipag-alyansa o sumali sa Southeastern Righteous Army, susunod na lang sila. Ano ba ang ibig sabihin ng pagtanggap o hindi? Biglang tumawa si Yusuf Zoc, sino ba sila sa akala nila? Hahaha, mister. Biglang humagalpak ng tawa si Santiago, sabay thumbs up, pinag-usapan lang namin kagabi kung paano ka magdedesisyon, mukhang tama ang hula ko, at si Mrs. Nagkamali ako, kung hindi mo tatanggapin, mangangahulugan iyan ng pagkakasala sa hukbong matuwid. Sabi ni Ginang. Gulat na sabi ni Santiago. Sino sila sa akala nila? Ulit ni Yusuf Zoc, nang walang pag-aalinlangan. Sino ba sila sa tingin nila? Paano kung ma-offend natin sila? Sige, mga polgas lang sila, wala akong pakialam. Sabi ni Ginang. Walang imak si Santiago. Hey, humagalpak ng tawa si Yusuf Zoc at saka nag-isip sandali bago sinabing, gayunpaman, dahil nagpadala na sila ng sulat, sige na at sumagot kayo para sa akin, sabihin sa kanila na isinasaalang-alang ng bundok Shumi ang pagpapalawak at maaari nilang dalhin ang kanilang hukbong matuwid sa ilalim ng aking pamumuno. Paf! Halos mabulunan ang mag-asawa sa sarili nilang laway. Parang tripartite standoff ito ng isang magulong panahon, haha. Muling tumawa ng malakas si Yusuf Zoc. Kung ipaparating natin ang mensaheng ito, ituturing tayo ng hukbong matuwid bilang tinak sa kanilang tagiliran. Sabi ni Ginang. Sabi ni Santiago, hindi mahalaga, hindi nga ako natatakot sa 8 dakilang pamilya, bakit ako matatakot sa hukbong matuwid? Inaasahan mo bang mangangako ako ng katapatan sa iba, sa ilalim ng kanilang kapangyarihan? Sa kanilang mga panaginip, tama, G. Pumalakpak si Santiago, ang bundok Shumi ay may estratehikong lokasyon at tauhan. Kahit na mas mahina tayo kaysa sa 8 dakilang pamilya at sa hukbong matuwid, sino ang maglalakas loob na hamakin tayo? Ngunit kung tutusin, kulang tayo sa lakas, ilan ba ang superior divine master nila? 2 lang ang meron kami, halos hindi na mabilang na 3 kapag kasama siya. Paano natin malalabanan ang 2 kapangyarihang ito? Tanong ni Ginang. Sumagot si Santiago para suriin ang realidad. Bahagyang ngumiti si Yusuf Zoc, minsan, ang isang tao ay maaaring maging katumbas ng 1,000 sundalo. Ngayon, ipasa mo na lang ang mga sinabi ko. Idagdag mo pa na walang gamot para sa pagsisisi. Kung hindi sila papayag ngayon, hindi ko na sila tatanggapin mamaya. Oo, ganoon lang. Sige, ipapadala ko na ang mensahe. Sabi ni Mr. Tila sumang-ayon si Santiago kay Yusuf Zoc, kaya kinuha niya ang Jade Simple Transmission Book at ipinadala ang mensahe sa alyansa ng Righteous Army. Ilang sandali pa, naipadala na ang mensahe, at agad na nagsimula ang kanilang paglalakbay. Ang mag-asawa ay nasa God's Sovereign Realm, kaya maaari nilang buksan ang space-time door. Ang pintuang space-time na ito ay maaari lamang mabuksan ng mga nakaabot na sa dignidad. May pagkakaiba sa pagitan ng saklaw na kayang buksan ng isang Junior Divine Lord at ng isang Superior Divine Master. Para sa isang Junior Divine Lord, ang distansya ay hindi magiging masyadong malayo, ngunit kapag binuksan ng isang Superior Divine Master ang space-time door, umaabot ito hanggang sa langit at pababa sa lupa, na nagbibigay daan para sa mabilis na paglalakbay sa space-time, at maging sa pagpunta sa lower realm o iba pang mga antas ng pag-iral. Gayunpaman, may napakataas na panganib na bumaba ang mga Superior Divine Masters sa lower realm. Taglay nila ang isang napakalawak na aura, at sa sandaling bumaba sila, tatanggihan sila ng heavenly daw. Kahit na may kakayahan silang itago ang kanilang aura, nararamdaman pa rin sila ng heavenly daw. Kaya naman, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga banal na Panginoon ay hindi madaling bababa sa mababang kaharian,
dahil kailangan nilang maging handa na harapin ang ilang mga kahihinatnan. Wala si Yusuf Zok sa Divine Lord Realm. Bagamat kaya rin niyang mag-teleport at tumawid sa kawalan, hinayaan niya si Mr. Isama mo si Santiago, at binuksan ng tatlo ang isang tarangkahan, pagkatapos ay tumalon sa magkakasunod na mga portal. Pagkatapos ng 3 buong araw, nakarating sila sa gitnang rehiyon. Ang lugar na kanilang dinaong ay direktang nasa hilaga ng Eternal City, isang napakalaking lungsod na tinatawag na Kanglian City. Ang lungsod na ito ay hindi isa sa 8 dakilang lungsod ng tagapangalaga kundi isang ordinaryong lungsod sa gitnang rehiyon, napakalapit sa 8 dakilang lungsod ng tagapangalaga. Pagdating sa labas ng lungsod ng Kanglian, agad na nagpalit si Yusuf Zok ng itim na roba, nagsuot ng korteng kono na sombrero, at tinakpan ang kanyang mukha ng itim na gasa. Pinili niyang huwag nang umasa pa sa mga taktikang parasitiko, dahil sa pagkakataong ito kailangan niyang magpakita sa publiko, para agawin ang isang nobye sa liwanag ng araw. Paano magiging bridal raid kung hindi naman siya pupunta ng personal? Paano maniniwala sa kanya si Ember Vance kung hindi niya ito makita mismo? Kaya, kailangan niyang ipakita ang tunay niyang mukha. Sa totoo lang, tuwang-tuwa siya ng mga sandaling iyon, medyo hindi mapakali ang kanyang puso, dahil sa ilang taon niyang pangangarap, sa ilang taon niyang pag-iisip, palaging may walang humpay na gulo sa pagitan niya at ni Ember Vance. Na-miss niya siya, sina matandang tao at ginang. Hindi rin binago ni Santiago ang kanilang hitsura, nang makita si Yusuf Zok na nakasuot ng itim na roba, agad din silang nagpalit ng itim na roba. Ngayong magkapareho na ang kanilang pananamit, silang tatlo na nakatayong magkakasama ay walang mapag-iba sa isa't isa. Hindi ba't medyo kapansin-pansin tayo? Tiningnan ni matandang tao ang 3 figure na nakasuot ng itim na roba at medyo nag-alala. Anong kapansin-pansin? Tanong ni Mrs. Sabi ni Santiago, kung pipigilan natin ang ating aura para hindi ito lumabas, hanggat hindi tayo makakatagpo ng isang superior divine master, walang makakaalam sa ating partikular na cultivation level. Kahit na gawin nila, hindi mahalaga. Kailangan lang nating maglakbay sa sarili nating bilis, may kaunting oras pa bago ang sama-samang kasal ng 8 dakilang pamilya. Kaya, kailangan lang nating makarating sa ating destinasyon bago ang kanilang sama-samang kasal. Taken ko na ngayon ang mga especially iyak ko para malaman ang mga detalye tungkol sa kasal. Ginang. Matagal nang nagsasama-sama sina Santiago at matandang tao sa kaharian ng langit, at kahit na marahil ay wala ang kanilang sariling mga puwersa, tiyak na mayroon silang ilang mga daluyan ng impormasyon, kaya hinayaan sila ni Yusuf Zok na ituloy ang pagsisiyasat. Kuwait. Samantala, sa punong himpilan ng Southeastern Righteous Army Alliance. Ang punong himpilan ng Righteous Army Alliance ay matatagpuan sa isang lungsod sa tabi ng dagat sa Timog Silangan, na kilala bilang Guard City. Ayon sa alamat, noong unang panahon, may mga makapangyarihang halimaw sa dagat sa itaas ng dagat silangang dagat na madalas manakit sa mga mamamayan sa baybayin. Kalaunan, may ilan na kusang bumuo ng mga grupo upang manghuli ng mga halimaw sa dagat na ito, ngunit ang mga naglayag ay hindi na bumalik. Gayunpaman, mula noon, hindi na muling sinalakay ng mga halimaw sa dagat ang lupain. Kaya naman, maraming kababaihan ang uupo sa tabi ng dagat at naghihintay sa pagbabalik ng kanilang mga asawang nangangaso ng halimaw, at sa paglipas ng panahon, isang lungsod ang nabuo sa lugar na ito, na pinangalan ng lungsod ng bantay, sa pag-asang babalik ang kanilang mga asawa. Sa sandaling ito, ang Guard City ay sinakop na ng Righteous Army. Sa loob man o labas ng lungsod, maraming bandido ang nagpapatrolya. Gayunpaman, marami ring mga karaniwang tao sa lungsod, na hindi dumanas ng mga pagpapahirap at iba pa. Bukod sa pagbubuwis ng ilang butil, walang malawakang pagpatay na naganap ng mga bandido. Ang Timog Silangang lupain ay maayos ng pinamamahalaan ng mga bandido. Tutal, ang kanilang layunin ay hindi direktang kalabanan ang 8 dakilang pamilya kundi palitan sila at magtatag ng isang bagong mundo. Mapapagbuo man ito ng isang bagong bansa, dinastiya, sekta, o isang bagay tulad ng ang 8 dakilang pamilya. Sa madaling salita, ang mga karaniwang tao at mga Diyos ay hindi maaaring patayin ng basta-basta, tanging sa suporta ng nakararami lamang sila magkakaroon ng kumpiyansa na harapin ang 8 dakilang pamilya.
Sa loob ng Great Hall of Guard ng City Lord, mahigit 20 tao ang nakaupo. Sa gitna ng mga ito ay may isang trono, kung saan nakaupo ang isang binata. Ang lalaki ay mukhang nasa edad 20, nakasuot ng puting roba, may mayanhing anyo at palaging may mababaw na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang lalaking ito ay ang maalamat na Heavenly Daw, nababalot ng misteryo at walang kapantay ang lakas. Sa ilalim ng trono ay may 5 upuang Taishi, bawat isa ay inookupahan ng mga pinuno ng bandido ng East Sea, ni Ghost Roth, at ng iba pang 3 pinuno mula sa Timog, Timog Kanluran, at sa tiwangwang na kanluran si Sofia Nelson. Ito ang 5 hierarch ng Alliance, na nagsama-sama upang bumuo ng Righteous Army na ito, ang kanilang katayuan ay pangalawa lamang sa Heavenly Daw. Bukod sa 5 ito, mayroong 16 na upuang yari sa Sandalwood, 8 sa magkabilang gilid, na inuupuan din ng 16 na individual. Ang 16 na individual na ito ay pawang mga kilalang karaniwang malakas na tao, scholar, at mga magnate ng kahit man lang Superior Divine Master Realm. Halos lahat ng sibilyang Superior Divine Masters ay nagtipon dito. Siyempre, mayroon ding ilan na hindi dumating, iyong mga hindi nakipagtalo sa langit, sa lupa, o sa mga tao, itinatapon ang kanilang buhay nang walang ginagawa. Mga Ginoo, natapos na ba ninyong lahat ang pag-ray puzzle sa tugon mula sa bundok Zumi? Sana ibahagi mo ang iyong mga saloobin. Sabi ni Heavenly Daw nang may banayad ng ngiti.